Magandang umaga. Bati ni Dolores sa kanya. Mahihimigan ng formal sa boses nito. Nahulaan nga niya. Hindi na siya nakilala ng babae. Good morning. Nagkakilala na tayo kaya hindi na natin kailangang maging formal. Aniya pa sa babae. Bumakas ang pagtataka sa mukha nito. Tsak na iisipin nitong baka nagkakamali na lamang siya. Ngayon nang sila nagkita ang muli at hindi na siya nito namukhaan. Excuse me? Anito. Nagkita na ho tayo. Noong bata pa ako. Ako ho yung batang nangangalang yan. Iyon hong batang naglalako ng turon rito nung may foreigner na nag-check-in dito sa resort ninyo. Aniya na nakangiti. Sa puntong yon na hindi na nakagalaw si Dolora, hindi nito inaasahang ang kaharap ay ang batang minsan ang itinaboy nito dati. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Gusto niyo po bang bumili ng turon? 5 piso lang pong isa. Aniyan yan sa dumadaan. Mainit-init pa ang turon na dala niya at tinitiyak ni Yan na talagang masarap iyon. Lalo pat ang kanyang ina ay magaling sa pagkakakanin. Maraming gumagawa ng kakanin at kung ano-ano pang pangmerienda sa isla na iyon. Isa kasi ang kanilang isla sa dinarayo ng mga turista, kung kaya't maraming kakompetensya ang kanyang ina sa pagkakakanin at pagluluto ng iba't ibang mga desserts, kung kaya't sinisikap ng kanyang ina na mas pasarapin pa ang mga niluluto nito. Iho, may isang edad na babae ang tumawag kay Yan. Kaagad naman na tumalima si Yan upang lapitan ng matanda. Turon po? Ilan po? Aniya at kaagad na binuksan ang dalang basket. 10 peraso, iho. Natuwa naman si Yan nang marinig iyon. Marami-rami rin ang binili nito sa kanya. Talagang sayo ako parating bibili. Pagaling kayong magkakanin ng ina ni Mercedes, kung kaya't masarap din itong magluto si Mercedes. Abay talagang namana niya ang galing ng kanyang ina. Ani pa ng matanda sabay ngisi at bilang sa mga turon na inilagay ni Yan sa supot na papel. Opo, magaling po talaga si Mama. Salamat po at marami ka pong binili ngayon. Ani at napangisi pa. Pero marami-rami pa yung turon mo, iho. Kung gusto mong maubos ka agad yan, subukan mo magtungo sa resort na malapit dito. Balita ko ay may mga foreigner na naman daw na dumating doon upang magbakasyon. Tsak na mauubos yung turon mo roon. Ani ng matanda. Lumaylay ang balikat niya. Sa pagkakaalam niya kasi ay masama raw ang ugali ng babaeng may-ari ng resort. At baka kapag nagtungo siya roon ay mapagalitan pa siya. Kaya lang po baka mapagalitan po ako. Aniya. Nako, mapapagalitan ka talaga kung papasok ka. Dyan ka lang naman sa may dalampasigan eh. Lalapitan mo lang yung mga foreigner na nasa tabing dagat. Hindi naman talaga doon sa loob ng resort. Ani pa ng matanda. Napabuntong hininga siya. Tama naman ito. At saka hindi niya pa naman talaga nasusubukan magtungo roon noon. Narinig niya lang ang tungkol sa babaeng may-ari ng resort mula sa mga tao sa isla. Ayaw niya namang humusga kaagad. Kaya nagtungo siya roon. Mainit ang panahon at saktong-sakto na gawing pamare sa iniinom ng mga dayo ang dala niyang turon. Nang makarating siya sa resort, ay natanaw niya kaagad sa dalampasigan ang mga foreigner na abala sa pagpipicture at pagpapaaraw. Sa kanilang isla, ang resort na iyon ang pinakamalaki at pwede na lang ipagmalaki. Maliit lamang ang isla ngunit white sand at hindi masyadong exposed sa mas maraming tao. Usually ay minimum 100 tourists lamang ang pinapayagan sa isla. Kilala ang isla sa mga yamang dagat at mga rock formations. May mga lagoon at mini falls din sa kanila kung kaya't marami ang gustong magpuntang mga nature lover upang i-enjoy ang lugar. Istrikto din sa pagpapatupad ng rules ang mga kawani ng gobyerno upang mapanatili ang ganda ng kanilang kalikasan. Hello ma'am, turon ma'am?
Alok niya sa nakabikining foreigner na makalapit siya sa kinaroroonan ng mga ito. Turon? I think I heard about it. Napaisip ang isang babaeng foreigner. Oh, I already tried this. It's so tasty and sweet. Excited naman na sabi ng isang foreigner na agad naman na kinuha ang bag. Kid, how much? 5 pesos, ma'am. Hey guys, come over here. You should try this. Nagyaya pa ang isang babaeng foreigner sa iba pang kasamang lalaki. Kaya agad naman na nagsilapitan ng mga ito sa kanila at napasilip din sa dala niya. May mga bumili ng marami upang dalhin daw sa bansa ng mga ito. Nasasarapan ng iba at nilantakan ng dala niya. Tuwang-tuwa siya at pakanta-kanta pa nang paalis na. Ngunit nagulat na lang siya nang sa pag-alis niya ay nasalubong niya si Dolora, ang mismong may-ari ng resort. Kita ang galit sa mga mata ng babae at palipat-lipat ang mga mata sa dala niya at sa kanya. Sino nagsabi sa'yong magdala ka ng mga basura rito? Humingi ka ba ng permit para magbenta rito? Bakas ang galit sa mga mata ni Dolora. Pasensya na po pero sa dalampasigan lang naman po ako nagbenta at nagdadahilan ka pa. Alam naman ang lahat ng nandito na may binibenta rin ako mga pagkain sa loob. Pero sumingit ka. Anong gusto mo? Maungusan ako sa mga binibenta ko? Sinasadya mo ba talaga ito? Namewang pa si Dolora. Agad siyang umiling. Hindi po sa ganoon. Gusto ko lang pong makabenta para sa mama ko. Wala po kaming pambiling ulam at bigas kapag hindi ko po maubos yung turon ko kaya pasensya na po kung nagalit kayo sa ginawa ko. Talagang kayong mga patay gutom kayo, no? Gagawin talaga ang lahat kahit pa makapamerwisya sa iba. Ano pa bang aasahan ko sa mga katulad mo? Pare-pareho lang naman kayo. Huwag na huwag mo nang ipakita yung pagmumukha mo sa akin sa susunod. Malilintikan ka talaga sa akin. Kinuha pa nito ang basket niya at binato sa kanya. At saka umalis si Dolora. Nasugatan pa siya sa braso dahil sa pagkakabato ng babae sa kanya. Masakit man ay nagawa niya pa rin iyong indahin. Para sa kanya ay galos lamang iyon. Ngunit ang mga masasakit na salitang sinabi ni Dolora ay talagang umukit sa isipan ni Yan Yan. Mas masakit pa yon kumpara sa pisikal na sugat na natamo niya. Nalaman ko sa sentro na pinagalitan ka ron na may-ari ng resort dyan sa kabila. Nakita nila kung papaano kang binato ng basket. Ipakita mo nga sa akin yung sugat mo. Galit ang kanyang ina kinabukasan. Nagmula ito sa palengke upang bumili ng mga ingredients para sa puto at pagkabalik ay ganito na ito. Hindi niya sinabi iyon sa ina, ngunit hindi niya inaasahang malalaman nito iyon. Ayaw niya na sanang problemahin pa iyon ng kanyang mama. Mama, ayos lang po. Maliit na sugat lang po ito. Yan anak. Alam kong mapagkumbaba ka at mabait. At alam kong ayaw mo nang mag-alala pa ako, kaya mo tinatago yan sa akin. Pero hindi ka dapat magpapaapi. Hindi ako papayag na inaapak-apakan ka lang nila dahil sa kabaitan mo. Ani ng kanyang ina na naiiyak na. Niyakap siya nito at maging siya ay napaiyak na rin. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla na lang natumba ang kanyang mama. Ma? Mama, anong nangyayari sa'yo? Mama! Napasigaw na lamang siya. Ayaw na ayaw ni Dolora sa mga dukha. Ayaw na ayaw niya sa mga mahihirap na kapit sa patalim. Kung maaari ay ayaw niyang maging ang mga anino ng mga ito. Kaya nga ayaw ng mga taong makihalubilo sa kanya dahil sa ugali niya. Hindi na siya makikisama sa mga taong nasa isla. Hindi na siya makikihalubilo sa mga mahihirap. Agad na nagbalik ang nakaraan sa isipan ni Dolora. Kung kailan nandoon pa ang kanyang ate Helena, ang nag-iisa niyang kapatid. Dolora, halika. Ipapakilala kita sa kaibigan ko. Isang gabi sa isang pagtitipon sa kanilang mansyon ay may kasama si Helena ang babae at hinihila nito ang babae palapit sa kanya. Dolora, ito nga pala si Sancha, kaklase ko. Tsaka bagong kaibigan ko sa school, mabait siya sa akin. Tapos ipinakalala niya rin ako sa iba pa niyang mga kaibigan dahil sa kanya hindi na magiging boring ang buhay ko rito sa isla na to. At handa na ako mag-transfer dito. Masayang-masaya ang kanyang ate Helena nang makita nito ang babaeng si Sancha.
Lumipat sila sa maliit na isla na iyon dahil nakabili ng bagong property ang kanilang mga magulang at balak na rin ng mga itong doon na mag-open ng balak nitong resort. Dapat makipagkaibigan ka rin sa mga taga rito, Dolora. Hindi yung nakakulong ka lang parati dito sa silid mo at nagbabasa ng kung ano-ano riyan. Pagkumbinsi pa ng kapatid niya sa kanya isang araw. Napangiti naman siya sa kapatid niya. Mukhang masaya ka na rin sa kaibigan mo ngayon, ate. Aba talaga naman. Marami pa nga mga kaibigan ko rito kaysa sa syudad eh. Namewang pang ate Helena niya at ngumisi. Masaya ako para sa'yo, ate. Aniya naman sa madamdaming tono. Napangiti siya. Ang kaibigan nitong si Sancha ay hindi nagmula sa mayamang pamilya. Mahirap lamang ang mga kaibigan ng kanyang ate. Masaya siyang kahit papaano ay naging masaya ang kapatid niya sa bagong environment nito kasama ang mga bagong kaibigan na hindi nagmula sa mayamang pamilya. Kabaligtaran siya sa kapatid niya. Hindi siya pala kaibigan at mas pipiliin niyang magkulong sa silid upang mag-aral at magbasa. Minsan ay naiinggit siya sa ate niya. Gusto niya ring maranasan ang mga nararanasan ng kapatid niya, ngunit pinipigilan siya ng kanyang hiya. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo, Helena. Magpakabait kayo. Ilang araw lamang kami mawawala pero babalik din kami agad sa susunod na linggo. Habilin ng kanilang mga magulang sa kanila. Ma, pa, alam niyo naman na si ate ang makulit at hindi naman ako. Aniya at napabuntong hininga pa. Sinika siya ng kapatid at napangisi. Napangisi rin siya at pabirong sinamaan ito ng tingin. Pareho kayong huwag maging pasaway, ha? Huwag yung bibigyan ng sakit ng ulo si Nanay Carmelita. Ani ng ina nila sa marahang boses. Pagkatapos noon ay umalis na ang kanilang mga magulang. Ngunit hindi niya inaasahan na iyon na pala ang huling pagkakataon na makakausap nila ang mga magulang nila. Dahil ilang araw lang nagdaan matapos iyon ay nabalitaan nilang kasama pala sa eroplanong bumagsak ang pareho nilang mga magulang. Nagbago ang lahat simula noon. Mas lalo siyang nagkulong sa silid niya samantalang ang ate Helena niya naman ay naghanap ng paraan upang pareho nilang malampasan ang pagsubok na iyon sa buhay nila. Patuloy pa rin na pinapatakbo ang kanyang kapatid ang resort na pinatayo ng kanilang mga magulang. Ang ibang properties ay binenta ng kanyang ate upang may pangdagdag sa gasto sa resort. Kailangan nating igapang ang resort na to. Dahil ito ang nag-iisang property na pinakaiingatan ng magulang natin. Ito ang kanilang pinangarap noon. At matagal na nilang gustong magkaroon ng ganitong business. Ayokong bumagsak ito. Tulungan mo ako sa bagay na to, Dolora. Ani ate Helena niya habang umiiyak. Dahil doon ay sinikap niyang lumabas sa kanyang comfort zone upang harapin ang mundo sa labas ng kanyang silid. Matalino siya at nagamit niya iyon sa pagpapatakbo ng resort. Nag-aaral pa sa college ang kanyang ate at ayaw niyang tumigil ito upang asikasuhin ang resort. Sa ngayon ate, titigil ako sa pag-aaral upang makapag-aral ka na maayos. Ako na munang mag-aasikaso sa resort. Aniya isang araw. Ha? Paano ka? Baka sama ng pag-aalala sa mukha ng kanyang kapatid. Nagbitiw siya ng ngiti. Ayos lang. Kailangan mo mag-concentrate sa pag-aaral mo. Ayoko nahahati ang atensyon mo sa pag-aaral at pag-aasikaso sa resort. Kaya sa ngayon, ako na munang mag-aasikaso nito at magpatuloy ka sa pag-aaral. Pagkatapos mo, ay ako naman ang mag-aaral. Sumang-ayon naman ang kapatid niya kahit labag sa kalooban nito. Maayos ang ilang taon nilang pagsisikap. Nakatapos nga ang kanyang kapatid sa college ng 1 taon at 4 years itong kinuha ang kurso kung kaya't may 3 pang taon silang lalampasan. Hanggang sa isang araw ay biglang sumulpot ang kapatid niya sa resort na masayang masaya. Ipinakilala ako ni Sancha sa isang senador. Hindi ko akalaing malapit sila sa isa't isa. At ang sabi ng senador ay balak niya daw na mag-sponsor sa resort natin. Nito pa sa masiglang tono. Nasiya naman siya sa narinig niya sa kanyang ate. Madalas na nga ang pagpunta ng nasabing senador sa kanilang resort pagkatapos noon.
Hanggang sa isang araw ay nalaman niyang gustong isama nila Sancha at Senador ang kanyang ate sa isang island hopping. Ang sabi ay kailangan daw makita ni Helena ang mga kalapit na isla upang magkaroon sila ng ideya sa maaari nilang i-offer sa mga turista balang araw. Pumayag siya sa bagay na yon. Para sa kanya ay okay rin ang ideyang yon para sa kanilang resort. Ngunit imbes na isang masayang ate Helena niya ang sasalubungin niya, isang gabi ay umiiyak at tululang ate Helena ay nakita niyang pumasok sa pinto ng kanilang resort. Pinagsamantalaan ako ng senador. Ang Sancha na yun. Nito at pumalahaw ng iyak. Binayaran siya ng senador para dalhin ako sa lugar na yun at magawa niyang gusto niya. Trinaydor ako ni Sancha. Hindi ako makapaniwala. Umusbong ang galit sa puso niya. Mayaman ang senador na yon at wala siyang magawa. Ang mahirap at isang kahig isang tuka na Sancha na yon. Hindi siya makapaniwala ang tinanggap niya sa pamilya nila ang mahirap na yon at siya pang may lakas na loob na traidorin ng ate niya. Lahat ng mahirap na kaibigan ng kanyang ate ay itinaboy niya pagkatapos nun. Ang masayahin at palakaibigan niyang kapatid ay nagbago. Parate na lamang itong nakatulala at umiiyak. 4 na buwan pagkatapos noon ay nalaman niyang nagbuntis ang kapatid niya. Nagbunga ang ginawang kahayupan ng senador na iyon sa kapatid niya. Ayoko magbuntis nito. Ayoko sa batang to. Ayoko nito, Dolora. Sigaw ng sigaw ang ate niya at balak na ipalaglag ang anak nito. Naiintindihan niya. Ngunit ayaw niyang maging mamamatay tao ang kanyang kapatid. Ate, walang alam ang bata sa nangyari sa'yo. Inosente yung batang nasa sinapupunan mo. Huwag mo gagawin to sa pamangkin ko. Pagmamakaawa niya pa sa kapatid niya. Akala niya ay nakumbinsi niya na ang kapatid niya pagkatapos nun. Ngunit, nalaman niya na lang isang araw na lumayas ang kapatid niya. Galit na isinaoli niya sa senador ang perang ibinigay nito sa resort. At ang kalahati ng perang pondo sa resort ay ginamit niya upang mahanap ang kanyang kapatid. Ngunit, hindi niya na ito nakita pa. Makakita lamang siya na mahihirap ay kumukulo na ang dugo niya. Umuwi na tayo, anak. Hindi tayo pwedeng magtagal dito sa ospital. Lalaki ang bill natin at hindi yung kakayanin ng budget natin. Alam mo naman nakakaunti lamang ang tubo natin sa pagbibenta ng mga puto turon. Ani ng inaniyan yan sa nangihinang boses. Ma, bukas ay lalabas na rin tayo sa ospital. Opo kayo mag-alala. Uuwi na tayo sa bahay at doon ka na magpapahinga. Aniya sa ina upang gumaan na ang pakiramdam nito. Napag-alaman na mahina na ang puso ng kanyang ina. Kapag nakakaramdam ito ng matinding galit, tuwa at pag-aalala at pagod, ay nahihimatay ito. Sa totoo lang, ay nag-aalala si Yan para sa bagay na iyon. Lalo pat ang ina niya ang siyang gumagawa ng kakanin at siyang mas pagod sa kanilang dalawa. Mabuti naman kung gano'n yan anak. Sana hindi ganun kalaki ang bayarin natin. Sana naman hindi mabawasan ng malaki ang pondo natin. Hindi ko alam kung makakabawi pa tayo kapag lumaki ang bayarin natin dito sa ospital. Ani ng kanyang ina na mahahalata sa boses ang pag-aalala. Huwag niyo masyadong alalahanin yon, Mama. Nakakasama po yun sa puso ninyo. Sabi ng doktor, nakakasama raw ang matinding pag-aalala. Aniya at hinawakan ito sa kamay. Napangiti naman ang kanyang ina nang balingan siya. Hindi ko tuloy masasabing 10 taon ka lang, anak. Masyado ka nang mature kung mag-isip. Ako itong mas patanda sa atin pero ako pa itong pabaya sa sarili ko. Salamat at nandyan ka. Niyakap siya ng ina. Matapos na makalabas ng kanyang ina sa ospital, ay gusto agad nitong magluto, ngunit mahigpit ang pagbabawal niya sa kanyang ina. Kailangan niyo munang magpagaling, Mama. Kung gusto niyong gumaling ka agad, sundin niyo ang sinasabi ng doktor sa inyo. Pwede kayong magtrabaho pero yung mga magagaan lang at huwag niyo masyadong pagurin ang sarili ninyo. Paalala niya rito parate. Nagpapasalamat siya at kahit papaano ay sumusunod naman ang mama niya sa mga sinasabi niya.
Dahil hindi na makapagluto ng marami ang mama niya, gaya ng dati, minsan ay nilalako niya na lang din ang paninda ng iba at porsyento lamang ang kanya. Kahit papaano ay may pambili na sila ng bigas at ulam. Ngunit hindi iyan kakasya sa gamutan ng kanyang ina dahil mahal ang bawat piraso ng gamot para sa puso. Isang araw ay nagtungo siya sa mga kabahayan malapit sa resort ng masungit na babae. Ngunit ipinangako niya hindi na siya lalapit ng todo doon. Ayaw niya nang maulit pa ang nangyari noon. "Turon po at puto, bili na po kayo!" Sigaw niya sa daan habang naglalatkad at bitbit ang basket niya. Nakasuot pa siya ng uniform niya habang naglalako. Dahil imbes na paglalaro ang inaatupag niya, katulad ng ibang bata, ay nagtitinda siya ng puto at turon. "Ang swerte naman ng mama mo at nagkaroon siya ng anak na katulad mo." Ani ng isang alin na bumili sa kanya ng puto. Pagkatapos nitong magbayad, ay mubaling kagad ito sa mga anak na naglalaro sa cellphone sa likuran. "Oh kayo, bakit hindi niyo tularan tong si Yan? Ang bata-bata pa pero nakakatulong na sa mama niya. Samantalang kayo, puro cellphone lang inaatupag ninyo." Nahihiya naman siyang nakayuko na lamang. Madalas siya nakakakuha ng papuri sa ibang mga nanay. Ngunit, masamang tingin naman mula sa mga anak ng mga ito. Matapos niyang maibenta ang turon niya ay puto na lang ang naiwan. Medyo ayos na siya dahil kaunti na lamang naiwan sa paninda niya. "Talaga bang nananadya kang bata ka?" Natigilan siya sa paglalakad nang marinig ang boses na iyon. Pamilyar iyon sa kanya at nilingon niya ito. Nagulat siya nang makita ang masungit na si Dolora. Pauwi na siya at hindi niya lubos akalaing masasalubong niyang babae ngayon dito. "Nanggaling ka na naman sa resort ko, no?" Ako sa panito. Hindi po. May suki lang po akong pinuntahan sa..." "Suki? Oo, maasa ka na namang may makukuha kang customer sa resort ko. Talaga nakikipagkompetensya ka talaga sa akin, ano?" Humakbang na ulit ito palapit sa kanya sa pagkakataong yun. Umiling siya. "Hindi po talaga ako nagpunta sa..." "Sinungaling," buliw pa nito. Umatras siya, ngunit nagkamali siya sa pag-atras kung kaya't natumba siya at saktong napaupo siya mismo sa daan. Huli na nang malaman niyang may paparating na sasakyan. Namilog ang mga mata ni Dolora at akmang tatakbuhin si Yan upang hilahin ngunit huli na. Kung kaya't napapikit na lamang si Dolora. Sa pagmulat ni Dolora ng mata, ay nakita niyang nagawa palang huminto ng sasakyan at hindi nito tuluyang nasagasaan ng bata. Kaagad siyang umalis doon dala ang matinding kaba at galit sa kanyang puso. Ano bang pakialam niya sa batang yon? Iritadong bulalas niya sa isipan. Napakapangit pala ng ugali ng may-ari ng resort na yon. Nakipag-unahan pa man din ako sa pag-book doon dahil nalaman kong napakaganda nitong isa ninyo. Tapos yung may-ari pala mismo ang pangit ang ugali. Nako, sayang tong reservation namin. Ani ng babae na turista pala sa isla nila. Napalunok pa si Yan sa narinig. Ayaw niyang siya pa ang dahilan kung bakit aatras ang mga bisita sa resort ni Miss Dolora. Hindi lamang sila nagkaintindihan ni Miss Dolora. "Huwag po kayong mag-alala, hindi po masamang tao si Miss Dolora sa mga turista. Lahat po ng mga turistang nagmula roon ay may magandang experience, tsaka isang resort niya sa ipinagmamalaki ng isla namin." Ani niya naman habang nakangiti. Namangha ang mag-asawang Leopold. Ngayon lamang sila naka-encounter ng batang katulad ni Yan na malawak ang pangunawa at mapagkumbaba. Idagdag mo pang nalaman na mag-asawang Leopold na sa murang edad ni Yan ay nagawa na nitong maghahanap buhay. Napakagaling ng pagpapalaki ng magulang mo sa iyo, iho. At sabi mo ay paglalako ng kakanin lamang ang hanap buhay niyo ng iyong mama? Ani ni Miss Leopold. Tumango siya. Opo, madam. Sa katunayan po ay ako lamang po naghahanap buhay dahil may sakit po sa puso ang mama ko. Ayoko kong mapagod siya at baka mahimatay siya at lumala pang sakit niya. Mas lalo pang namangha ang mag-asawa kay Yan. Iho, gusto mo bang magtrabaho sa amin? Kumpara naman sa paglalako mo ng kakanin ay mas malaking makukuha mo pera doon. Sabi mo ay may sakit sa puso ang mama mo at araw-araw kayo namomroblema sa maintenance niya. Abay, saktong-sakto iyon at makakatulong yun sa problema mo.
Ani pa ni Mr. Leopold na nakangiti. Namamangha, ngunit nakaramdam ng lungkot ang mag-asawa. Sapagkat napakabata pa niya yan upang dalhin ang ganoong kabigat na problema. Kailangan ko po muna magpaalam sa mama ko. Aniya sa magalang na tono. Masaya nang umuwi si Yanyan at excited na siyang ibalita sa mama niya ang sinabi ng mag-asawang Leopold. Hindi mo kailangan gawin ito, anak. Ako ang mama mo, kaya dapat ako ang naghahanap buhay para sa... Ma, kaya ko po itong gawin. At syak naman po kung hindi ako bibigyan ng mabibigat na trabaho ni na Mr. at Mrs. Leopold. Tingin ko po mababait sila. Paliwanag niya pa sa mama niya. Napaiyak ang kanyang ina. Pasensya ka na kung kailangan mong gawin ito, ha? Sana hindi na lang ako nagkasakit. Ako sana naghahanap buhay para sa ating dalawa. Umiling na lang siya. Mama, huwag po kayong malungkot. Kaya ko na po. Huwag na po kayong umiyak. Pinahid niya pa ang luha sa pisngi ng kanyang mama. Ayaw niyang umiiyak ito. Kalaunan ay pinayagan siya ng kanyang mama. Mapapalayo siya sa ina dahil sa syudad nakatira ang mag-asawang Leopold. Mabait ang mag-asawa sa kanya. Sa katunayan ay car wash lang ang binibigay na trabaho ng mga ito sa kanya. Pwede po ako magdilig ng mga halaman kapag wala na po yung hardinero para po may iba naman po akong pagkaabalahan. Offer niya isang araw nang mag-day off ang hardinero ng pamilya. Natuwa naman si Mrs. Leopold. Nako iho, talagang napakabait at napakasipag mo. Hala, sige, ikaw nang bahala kung gusto mo talagang gawin iyon. Masaya si Yania na pinayagan din siya ng mag-asawa sa wakas. Ayaw kasi ng mga itong ipagawa sa kanyang ibang gawain dahil sabi ng mga ito, masyado pa siyang bata at hindi niya dapat pinapagod ang sarili niya dahil maaapektuhan ang paglaki niya. Nagtagal siya sa pamilyang iyon. Hindi mahirap pakisamahan ng mag-asawa at napakabait pa. Kaya lang at walang anak ang mag-asawa. Iyon lamang ang nakikita niyang dahilan kung bakit malungkot pa rin ang mga ito sa kabila ng yaman at laki ng negosyo ng mga ito. Iyon ang isang parating na ikikwento niya sa mama niya sa tuwing uuwi siya. Kawawa naman ang mag-asawang yon. Mabuti pa't dalhin mo tong niluto kong puto kay Mrs. Leopold. Nakakawala ng stress ang matatamis, iho. Sana sa paraang ito ay makatulong ako sa mga dinadalang problema ng mag-asawa. Ipagdarasal kong sana'y mabigyan na sila ng supling. Ani ng kanyang ina nang makabalik siya sa isla upang bisitahin ito. Masaya naman ang mag-asawa sa dinala ni Yanyan. Masarap talaga magluto ang mama mo, Yanyan, iho. Masaya akong parati niyang naiisip na magpadala sa amin dito ng ganitong kasarap na kakanin. Kaya lang at itong si Renante parati akong inuubusan. Ani ni Miss Leopold sabay baling sa asawang nagkakape na may kapares na 5 peraso ng puto. Natawa na lamang siya nang makitang namilog ang mga mata ni Mr. Leopold. Hayaan niyo po, kapag maayos-ayos na po ang pakiramdam ni Mama, ipagluluto niya po kayo ng marami pang kakanin. Aniya sa masayang tono. Siya nga pala, iho. Napag-usapan namin ni Renante na pag-aralin ka. Ani ni Mrs. Leopold. Nagulat siya sa sinabi ng ginang. Huminto na siya sa pag-aaral dahil pinili niya magtrabaho upang matustusan ang pangangailangan nila ng kanyang ina. Gustong-gusto niyang mag-aral, ngunit alam niyang salat-sala sa pinansyal upang gawin iyon. Kung kaya't naisip niyang kapag nagkaipon-ipon na siya at bumuti ng kalagayan ng kanyang ina, saka siya mag-aaral muli. Pero biglang nag-offer ng ganito ang ginang na hindi niya inaasahan. Talaga po? Hindi makapaniwala ang tora niya. Tumango naman ang ginang at ngumiti. Sayang din kung hindi ka makakapagpatuloy sa pag-aaral ngayong taon. Wala naman kaming anak ni Renante na pwede namin pag-aralin kaya naisip namin na ikaw na lang ang pag-aralin namin. Masayang masaya si Yanyan dahil doon. Sa susunod na pag-uwi ni Yanyan sa isla nila ay excited niya na iyong ibinalita sa kanyang ina. Maluha-luha ang kanyang ina dahil sa narinig. Sigurado dahil sa napakabuti mong bata, anak, kaya ka binayayaan ng ganyan ngayon. Ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap mo, ha? Pasasaan ba't maaabot mo rin ang mga pangarap mo sa buhay? Maiiyak naman ang kanyang ina habang sinasabi iyon. Ngunit sa loob-loob ni Yanyan, alam niyang kung hindi rin dahil sa kanyang ina,
ay hindi magiging posible ang lahat ng iyon. Utang ko po sa inyo ang lahat ng ito. Kayo po nagpalaki sa akin at kayo rin po nagbigay ng buhay ko. Salamat po. Aniya sa ina. Napansin naman niyang natigilan ang kanyang mama. Tila may mali siyang nasabi. May problema po ba? Agad itong umiling. Naku, wala anak. Sige na, maligo ka na at nang maaga ka makapagpahinga. Nag-aaral siya at kasabay niyo ng pagka-car wash niya. Maging ang ibang gawain sa mansyon ay siya rin ang nag-aasikaso. Sa kabutihang palad ay nakapagtapos siya ng hanggang high school at sa pagkakataong iyon ay college naman ang papasukin niya upang makakuha siya ng mas magandang trabaho. Ngunit sa pagkakataong iyon ay gusto niyang magsariling sikap. Gusto niyang siya na mismo ang gumastos sa pag-aaral niya sa college. May problema ba, iho? Kung kaya't ayaw mo nang gastosan ka namin sa pag-aaral mo ng college? May pag-aalala sa boses ng Ginoong Leopold nang itanong iyon. Nagpaalam siya sa mga ito na ayaw niya nang ang mag-asawa pang gumastos sa kanyang pag-aaral sa college dahil gusto niya na sanang tumayo sa sariling paa. Ngunit tila iba ang pagkakaintindi ng mag-asawa sa gusto niya. Hindi naman po sa ganon. Ang gusto ko lamang po ay makapag-aral at maging independent. Gusto ko po sanang sanayan ang sarili kong magsika para sa sarili ko ngayon. Malaki naman na po ako at malaki na po na itulong ninyo sa akin sa mga nagdaang taon at nagpapasalamat po ako roon. Paliwanag niya sa dalawa. Ay talaga bang gusto mo nang maging independent? Parang maiiyak naman ang ginang nang sabihin iyon. Hindi lamang isang tauhan ang turing ng mag-asawa sa kanya. Nararamdaman niyang itinuturing na rin siyang anak ng dalawa. Tumanda na ang mga ito at kahit ilang beses na nagdasal ang kanyang ina upang magkaroon ng anak ang mag-asawang Leopold ay hindi iyan dininig ng itaas. Talagang nakatakda ang mag-asawa upang maging ganoon na lamang habang buhay. Kung balak mo maging independent ay hindi ka namin pipigilan. Ngunit may hiling lang ako sa'yo. Para na rin sa amin ang asawa ko. Ani ni Ginoong Leopold. May kaseryosohan ang boses ng Ginoo. Napalunok siya. Gusto ko magtrabaho ka sa kumpanya ko, iho. Anito sa penalidad na boses. Natigilan siya. Ang kumpanya ng mga ito ay related sa construction. At ang balak niyang kunin sa college ay engineering. Tila tamang-tama din sa binabalak niyang kurso ang papasukin niya. Kung kaya't bukal sa loob na tinanggap niya ang in-offer ng mga ito sa kanya. Ang totoo niyan ay malaking pabor pa nga iyon. Kasama si Ginoong Leopold, marami siyang natutunan sa trabaho. Sa umaga ay nasa site siya at estudyante naman siya sa gabi. Nung graduate siya at naging cum laude, ang mag-asawa rin ang pinaka-proud sa kanya. I'm so proud of you, iho. Naiiyak pang niyakap ng ginang si Yan. Nagawa mo, iho. Masayang nag-thumbs up pa si Ginoong Leopold sa kanya. Masaya siyang nandoon ang dalawang taong naging parte ng success niya. Ngunit may isang tao pa siyang gustong makita sa araw na iyon. Ang kanyang ina na gusto niyang ito sana makakita kung papaano siya sabitan ng medalya. Ngunit wala roon ang ina dahil mahina na ito dahil sa katandaan ay hindi nakakayanin ang malayong biyahe. Nagkaroon ng salo-salo sa mansyon ng mga Leopold kinagabihan matapos ang kanyang graduation. Ngunit, imbes na ang party ang asikasuhin ni Yan ay ang pag-contact sa kanyang ina ang inaasikaso niya. Ilang beses niyang tinawagan ang kanilang kapitbahay upang makausap ang kanyang ina, ngunit wala pa rin sumasagot sa kanyang tawag. Hello, Yan, iho. Hanggang sa pang-10 missed call ay sumagot na rin sa wakas ang kanilang kapitbahay. Hello po, gising na po ba si nanay? Gusto ko po siyang... Ang nanay mo, iho. Putol nito na sinabayan ng hikbi. Bakit po? Biglang sinalakay ng kaba ang kanyang dibdib nang marinig ang kakaibang tono ng babae at ang paghikbi nito. Ani mo'y may nangyaring hindi maganda. Nasa ospital ang mama mo, inatake siya kanina. At wala na siya, iho. Parang gumuho ang mundo ni Yan sa narinig sa babae. Parang ayaw pang mag-sink in noon sa kanyang utak. Ngunit hindi talaga siya nananaginip. Talagang wala na ang kanyang ina.
Umuwi siya sa isla at kasama niyang mag-asawang Leopold. Simula nung nag-college siya ay hindi na siya halos makauwi dahil masyado na siyang abala. Nagsisisi siyang hindi niya muna pinagtuunan ng pansin ang kalagayan ng kanyang ina, gayong nanghihina na ito. Nawala ito nang wala siya sa tabi nito. Iho, paniguradong hindi ito ang gustong makita ng iyong ina. Ayaw niyang makita ka naghihirap ng ganito sa pagkawala niya. Ngunit tiyak akong masaya siyang nakapagtapos ka at nagawa mo ng abutin ang pangarap mo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Ipagpatuloy mo mga pangarap mo at ang pangarap ng iyong ina. Ani ni Ginang Leopold sabay tapik pa sa kanyang balikat. Napagtanto niyang tama ito. Hindi matatapos doon ang lahat dahil sa pagkawala ng mama niya. Kung nabubuhay lamang ang mama niya ay siguradong sasabihin nitong magpatuloy siya. Kaya hindi niya ito binigo. Matapos ang libing ang kanyang mama ay nagbalik siya sa syudad upang ipagpatuloy ang buhay niya. Ngunit hindi nila inaasahang biglang magkakasakit si Ginoong Leopold. Iho, malaking pabor ang hihingin ko sa'yo. Kung hindi naman kalabisan, gusto ko sanang ikaw ang umupo bilang CEO ng kumpanya namin. Talagang hindi nakakayanin ng katawan ni Renante ang mga trabaho sa kumpanya. Ani ng ginang na umiiyak. Maging siya ay nagulat sa gusto na mag-asawa. Ang balak niya noong una ay aalalay siya sa mag-asawa sa kumpanya nito. Balak niyang bumuo ng sariling pangalan sa piniling linya. Ngunit hindi niya inaasahang biglang iyon na mismo ang lumapit sa kanya. Iho, sana'y matulungan mo kami. Humagbuluhol pa ang ginang. Agad niya na itong inalalayan. Huwag po kayo mag-alala. Malaki ho ang naitulog ninyo sa amin nung wala pa po kami ng mama ko. At ngayon naman po na tamang oras na para makabawi ako sa mga kabutihan ninyo sa amin. Sa huli ay siya na mismo humawak ng kumpanya. Sa tulong ng mga nalalaman niya mula nung isa pa lamang siyang apprentice ni Renante Leopold ay umaayos niyang napatakbo ang kumpanya ng mag-asawa. Malaking pasasalamat ni Ginoong Leopold sa kanya lalo na noong mas napalago niya pa ang kumpanya. Nagkaroon ng matiwasay na retirement ang matanda dahil alam nitong sa isang magaling at maaasahang binata nito ay pagkakatiwala ang kinabukasan ng kumpanya. Maliban sa mga ipinakita mong property, maghanap ka pa ng iba pa. Wala ako nakitang suitable para sa susunod nating project. Aniya sa tauhan niya na siyang naghahanap ng mga bagong pwesto na papasok sa target nila. Napakamot sa batok si Sherwin. Sir, may nakita po akong iba pa. Pero maliit na property lang po ito at medyo tago. Feeling ko kasi hindi po ito agad papasa sa panlasa mo kasi maliban ho sa maliit lang ay sabi nila nasa isla raw ho. Kumunot ang noon niya. Show me? Alright, I'll send it right away, sir. Isang saglit pa ay dumating na nga ang information na binabanggit nitong property. Natigilan siya na mapagtanto kung anong property ang nakikita niya ngayon. Ito ang resort sa isla na kung saan siya nanggaling. At ang resort ay pagmamay-ari ni Dolora, ang babaeng masama ang ugali. This one, gusto ko ito. Aniya kaagad. Mas lalong nagtaka si Sherwin. Hindi pasok sa kanyang panlasa ang mas magandang property at mas spacious. Pero itong maliit at patapon na resort sa sulok ng mundo siyang pinili niya. Kaya maiintindihan niya si Sherwin kung sasabihin nitong nababaliw na siya. Sige po. Kukontakin ko po ang agent para makausap niyo ho ang may-ari. Ani Sherwin habang bakas pa rin sa mukha na naguguluhan ito. Madali naman nakausap ni Sherwin ang agent kung kaya't mabilis ang naging transaksyon. Kagad siyang nag-book ng flight upang magtungo sa kanilang lugar. Sa mismong resort, gustong makaharap siya ni Dolora, ang mismong may-ari ng resort. Si Dolora ay tiyak nang nasa edad 35 sa pagkakataong yon. Matagal-tagal na rin nung huling nakita niyang babae. Kung magkakaharap man sila muli, ay tsak nang hindi na siya nito makikilala. Bata pa siya nung huling nagkita sila. Ang babae naman ay tila hindi man lang tumanda. Edad lang nito ang nadagdagan ngunit hindi ang itsura nito. Parang gusto niya tuloy na matawa sa sarili. Bakit pa bigla na lang siyang magkakaganito?
Ilang taon ang nagdaan ngunit noong nakita niyang property na ito ay agad siyang nagkaroon ng interes nang hindi niya alam kung ano ang dahilan. Hindi niya makakalimutan na ginawa ni Dolores sa kanya noon. Ngunit tsak niyang hindi galit at paghihiganti ang dahilan nitong lahat. Iba ang nararamdaman niya. Nang makalapag siya sa airport ay kaagad siyang sinalakay ng mga alaala. Ilang taon na rin ang nagdaan mula nung huling magpunta siya sa lugar na iyon. Huli ay noong mamatay pa ang kanyang ina. Ngayon ay nagbabalik ulit siya. Ngunit konektado pa rin sa nakaraan niyang dahilan ng pagbabalik niya roon. Sir Ian Leopold, banggit ng isa sa tauhan niyang susundo sa kanya. Tumango siya. Siya nga si Ian Leopold ngayon. Upang ma-transfer sa kanya ang kumpanya ay kinailangan niyang dalhin ang apelyido ng mga Leopold. Kailangan niya iyong gawin upang magtiwala sa kanya ang mga malalaking investors ni Renante Leopold. Ang totoo niyang pangalan ay Ian at nickname niya ang Yan. Hindi iyan binago dahil iyon na lamang ang natatanging naiwan ng kanyang mama sa kanya. This way, sir? Ani ng lalaki. Sumunod siya rito. Iginiya siya nito sa mamahaling kotse. Pinagbuksan siya ng tauhan at nagsimula na itong magmaneho patungo sa lugar na pupuntahan nila. Habang nasa biyahe ay hindi naman maiwasang bumuhos ang lahat ng alaala sa isipan ni Yan. Tila nagbabalik siya sa nakaraan habang pinagmamasdan niya ang mga puno sa tabi ng daan. Napakalayo na ng narating niya ngayon. Samantalang dati-rate nalalakad niya lamang ang daan na iyon patungo sa dagat upang makapagbenta man lamang ng kakanin na turon. Ngayon ay nakasakay na siya sa kotse at patungo siya sa lugar na dati ay pinagbabawalan siya. Ang lugar na dati hindi niya pwedeng apakan ay bibilhin niya na ngayon, ang resort ni Dolora. Bumuntong hininga siya. Ilang saglit lang ay nagsalita na ang driver. Andito na po tayo, sir. Tumango naman siya. Salamat. Tiningnan niya ang mamahaling relo sa bisig at saka inayos ang necktie bago bumaba. Nakasuot siya ng formal na office suit, makintabang sapatos at ganoon din ang buhok. Kanina pa po naghihintay si Ma'am Dolora. Imporma ng lalaki habang nasa unahan at ginigiya siya sa daan. Ang resort ay tahimik. Hindi na ito tulad ng dati na sobrang makulay. Wala nang mga maliliit na flag sa may kung ano-anong kulay na nakakaakit tingnan. Wala nang mga turista ngunit malinis pa rin ang paligid. Naaalagaan pa rin ang lugar sa kabila ng kasalatan sa customers. Napatingin siya sa babae na nakaupo at umiinom ng kape sa unahang mesa. Maayos at prente itong nakaupo roon. May bahid ng pagiging class ang babae. Halata sa mga kilos nitong may dugong bugaw ito. Kahit sabi ng agent nito ay 30 plus na ito. Sa personal ay aakalain mong nasa 20s lang ito. Maganda ang babae. At hindi pa rin nagbabago ang ganda nito. Ito nga, si Dolora. Magandang umaga. Bati ni Dolora sa kanya. Mahihimigan ng formal sa boses nito. Nahulaan nga niya. Hindi na siya nakilala ng babae. Good morning. Nagkakilala na tayo kaya hindi na natin kailangang maging formal. Aniya pa sa babae. Bumakas ang pagtataka sa mukha nito. Tsak niyang iniisip nitong baka nagkamali siya. Ngayon lang sila nakitang muli at hindi siya nito namukhaan. Excuse me? Anito. Nagkita na tayo nung bata pa ako. Ako yung batang nagangalang Yan. Yung batang naglalako rito nung may foreigner na nag-check-in din dito sa resort ninyo? Niya pa ang nakangiti. Sa puntong yon ay hindi na nakagalaw pa si Dolora. Hindi nito inaasahang ang kaharap ay ang batang minsan nitong itinaboy dati. Hindi makapaniwala ang babae dahil hindi nito kailanman naisip na siya niya nagusgusin at nagbibenta ng mga kung ano-ano ay magiging ganito na kalaki at magiging ganito kayaman. Masaya ako makita ka ulit. Hindi ako galit o kung ano man kaya nandito ako. Nandito lang ako para sa trabaho. Walang halong personal na dahilan nito. Paliwanag niya sa nakatulalang babae. Hindi na makagalaw si Dolora. Naglalaban sa isipan ng babae. Iniisip nito kung tama ba ang desisyon na makipagkita sa kanya. Ang batang ito, ang batang itinaboy niya noon, at ngayon nagbabalik ito para
Bilhin ang resort niya? Parang gustong matawa ni Dolores sa nangyayari. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Mary Tauring from Minnesota, USA. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Tapos, sasabihin nitong hindi personal ang dahilan nito kung bakit nito napiling bilhin ang property niya? Sinong niloloko nito? Nagtagis ang bagang niya sa iritasyon. Halata naman na gusto lang nitong magmayabang sa kanya. Na gusto lang nitong ipamukha sa kanyang mga kamalasang nangyari sa buhay niya. Samantalang nag-uumapaw naman na ngayon ang yaman nito na pwede na siya nitong tirisin ng buhay. Nagbago na palang desisyon ko. Hindi ko na ibebenta tong resort. Pasensya na sa biglaang desisyon. Babayaran ko na lang na sayang mo oras, Mr. Leopold. Direktang sambit niya pa sa seryosong boses. Nakita niya naman ang pagkunot ng noon ng binata. Kung magalit man ito, ay hahayaan niyang magalit ito. At the end of the day, desisyon niya pa rin naman na masusunod dito at hindi ito. Mas mabuti pa nga kung kalimutan na nito ang meeting na yon at bumalik na sa kung saan man ito nanggaling. Ngunit imbes na magalit, ay sumilay ang ngisi sa labi ng binata. Nagulat pa siya sa naging reaksyon nito, ngunit kalaunan ay nairita siya. Again, I want to tell you that this is not personal, madam. Pero mukhang ikaw po ang namimersonal dito. Wala po akong pakialam sa nakaraan o anuman. This deal is pure business for me. Nito pa nang nakangiti. Nagtagis ang bagang niya. At talagang siya pang inaakusahan ng batang ito. At sino nagsabing personal ito? Hindi ba pwedeng nagbago lang ang desisyon ko? Ayoko nang ibenta ang resort na to. Tapos ang usapan. Iritado niyang sambit. Kung may kailangan ka pa tapusin mo na rito dahil hindi na ako makikipagkasundo sa'yo. Hindi niya pa namalayang tumaas na ang kanyang boses. Tumango ang binata at nananatili ang pilyong ngiti. Okay, kung gano'n ang desisyon mo. Nandoon pa rin ang galit habang nagmarcha siya palayo. Makakahanap pa siya ng ibang buyer. Maganda ang pwesto ng resort. Malaki at naaalagaan ng maayos. Maganda ang environment ng isla at hindi pa naaabuso ng mga tao ang islang iyon. Malaki ang kumpiyansa niyang may iba pang magkaka-interes sa resort niya. Malaki na ang utang niya sa bangko. Importante sa kanya ang resort ngunit wala na siyang property na pwede niyang ibenta at naghihingalo na rin ang kanyang resort. Sa huli ay nagsara siya. Ang totoo niyan ay naglalaban pa rin ang isipin niyang ibenta ang resort. Importante sa atin niya at sa mga magulang niya ang property na yon. Pero paano niyang mapapangalagaan iyon ngayon kung halos walang-wala na siya? Hihilahin ng bangko ang resort niya kapag hindi siya nakabayad sa loan niya. Malaki ang makukuha niyang pera kapag binenta niya iyon, kesa naman makuha na lang ng bangko. Naghanap siya ng buyer sa susunod na araw. Ilang beses na rin siyang nakatanggap ng notice mula sa bangko, ngunit binaliwala niya iyon. Hanggang sa isang umaga, biglang may kumatok sa pinto niya. Magandang umaga, taga-bangko po kami. Nito. Ang nagbukas ay ang isa sa katiwala niya na siyang caretaker din ng kanyang resort. Nagpasalamat siya dahil doon. Nagkaroon pa siya ng oras para makatakas mula sa mga tauhan ng bangko. Sa dalampasigan siya napunta. Napahawak siya sa bandang dibdib at hindi napigilang hindi mapaiyak. Kailan ba matatapos ng paghihirap ko? Aniya na patuloy pa rin na umiiyak. Tumingin siya sa unahan. Masakit para sa kanya ang bitiwan ng pinaka-importante sa kanyang bagay. Ngunit wala siyang magawa. Wala siyang ibang choice kundi ang paraang iyon. Kung may mapagpipilian lang sana siya, pinahid niya ang luha sa mga mata at kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Inayos niya ang sarili bago niya tinawagan ang numero ng kanyang agent upang tawagang muli si Mr. Leopold.
Sa pagkakataong yon ay lulunukin niya ng pride at tatanggapin niya na ang pagkatalo niya. Nasa dulo na siya ng bangin at ang lalaking yun lang ang makakasagip sa kanya. Nang dumating ang araw na nagkaharap na sila ni Yan Yan, ay nakita niya na naman ang formal nitong tingin. Hindi mapagmataas ngunit professional. Napagtanto niyang hindi sa lahat ng oras ay nasa taas tayo. Na darating ang panahon, bababa tayo mula sa mataas na kinasasadlakan natin. Pasensya na kung naging bastos ako nung una nating pagharap. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko at nagbuntong hininga pa siya. Tanggap ko ng kailangan ko ng tulong mo. Nagpapasalamat siya at kahit bastos niya itong unang nagkita sila, ay pumayag pa rin itong bilhin ang resort niya. At talagang bumalik pa ito doon upang pagbigyan siya. Ayos lang madam. Gusto ko ang resort at isa ito sa gusto kong bilhin. Umaasa ako na sa pagkakataong to ay hindi ka na-aatras. Gusto kong ibenta mo ito na bukal sa kalooban mo. Nito sa formal pa na boses. Napalunok siya at tumango. Sigurado na ako. Tiningnan niya ang buong paligid. Ang lahat ng puno ng niyog sa paligid, ang malawak na pavilion, ang coffee shop sa tabi. Muli ay nagbitiw siya ng malalim na buntong hininga. Talagang bibitawan niya na ang resort na yon. Ilang taon na rin silang nagkasama ng resort na yon. Ilang taon na rin itong naglingkod sa kanya at sa kanila ng kanyang ate. Ayaw na ayaw itong bitiwan ng kapatid niya noon. Mahal na mahal nito ang property dahil iyon ang pangarap ng mga magulang nila at sa huli naging pangarap na rin nila. Ngayong bibitawan niya na ang resort, animoy isa sa pagkatao niyang binitawan niya. Ang alaala, ang mga pangarap, ang kaligayahan at mga pangako. Nakabaon lahat iyon doon. Saksi ang resort na iyon sa lahat ng nangyari sa buhay niya. Hindi niya na malayang tumulo na ang kanyang luha habang pinagmamasdan niya ang paligid. Hindi naman nakatakas sa paningin niya ang pagluha ni Dolora. Nasa harapan na ng babae ang papel upang pirmahan niya iyon. Nakita naman niya ang panginginig ng kamay ni Dolora habang aling-aling pinirmahan ng babae ang kasunduan. Sa sulok ng puso ng binata ay naaawa siya sa babae. Halatang importante rito ang property nito ngunit kailangan itong bitawan niyon. Matapos na makipagkasundo at mabili niya ng resort ay kaagad na nag-alsabalutan si Dolora. Tila wala siyang sinayang na oras at kaagad na nawala sa paningin niya. Gusto niya pa sanang kausapin ito, ngunit wala na siyang magawa. Para itong bola na nawala sa ere. Sinuyod niya ang lahat ng sulok ng resort. Lahat ng mga mamahaling gamit ay iniwan doon. Wala sa muebles, gamit sa counter, gamit sa isang coffee shop, gamit sa mga kwarto ay nandoon pa rin. Kasama sa napag-usapan na wala nang dadalhin si Dolora ng mga gamit mula sa resort dahil ang maging iyon ay kasama rin sa mga binili niya. Maayos na maayos ang lahat. Walang pagkukulang ang resort at nagpa-function ang lahat ng kagamitan. Halatang naaalagaan ng maayos at hindi nagkulang ang may-ari sa pagpo-provide ng needs ng resort. Humanga siya sa galing ni Dolora sa pagpapatakbo sa negosyo nito. Nagkataon lang talaga na talagang dumating ang panahong bumagsak iyon at hindi na ito nakabangon. At kahit gaano pang kagaling ng tao kung talagang ibabagsak ka sa tadhana, ay ibabagsak ka nito. Naglibot-libot siya hanggang sa umabot siya sa office ni Dolora. Wala nang mga papeles nito doon. Lahat ng personal nitong mga gamit ay dinala na nito. Ngunit may isang larawan nitong iniwan doon. Nakataob ang picture frame na iyon na halatang sadyang itinaob ng kung sino. Alam niyang si Dolora ang gumawa nun. Kung ano man ang dahilan kung bakit hindi nito iyon dinala, ay wala na siyang ideya pa. Tiningnan niya ang picture. Ngunit nagulat na lamang siya nang mamukhaan ng babaeng nasa larawan. Agad niyang naalala ang picture na kasama sa mga gamit ng mama niya. Hanggang ngayon ay nasa silid sa kanyang kondo ang mga personal na gamit ng kanyang mama. Kaagad niya namang kinuha ang phone niya at may tinawagan. Hello? Please book me a flight. Uuwi ako. Niya sa tauhan niya. Dala ang radawan nang magmamadali siya sa pag-alis. Nandoon ang malakas sa kabog sa puso niya habang sakay siya ng kanyang mamahaling sasakyan.
Binabagtas ang sasakyan ng lubak-lubak na daan patungo sa public highway. Habang nasa biyahe ay nalulunod sa mga katanungan ng isipan niya. Bakit nandoon ang picture ng babaeng kaibigan ng kanyang mama? Ang kwento ng kanyang mama, ang babaeng yon ay matagal na raw nitong hinahanap. Kung ano man ang dahilan, ay hindi niya alam. Ngayon niya pa lang yun malalaman. Nang makarating siya sa kondo ay kaagad siyang nagtungo sa silid. Agad siyang naghalungkat ng mga gamit na nasa storage room niya. Hanggang sa nakita niya ang attache case kung saan nakasilid ang mga personal at importanteng gamit ng namayapang ina. At mabilis niya na nga nakita ang picture na hinahanap niya. Sa likod ng picture ay nakalagay ang pangalan ng nasa picture. Mercedes at Helena. Natigilan siya. Ipinagkumpara niya ang picture na dala niya at ang picture ng kaibigan ng mama niya na matagal na nitong hinahanap. Magkapareho ang mga yon. Ngunit bakit nakita niya iyon sa dating opisina ni Dolora? Anong koneksyon nito sa Helena na iyon? Linggo ng umaga ay biglang tumawag si Mrs. Leopold. Dumaan ka naman sa bahay ko, iho. Masyado mo na yatang sinusubsob ang sarili mo sa trabaho. Hindi na maganda iyan. Proud kami sa iyo dahil mas lalo mo pang napalaki ang kumpanya. Ngunit hindi naman na mabuti na halos hindi ka na nagpapahinga. Ang mga empleyado mo ay may day off samantalang ikaw, bungad pa ng ginang. Ayos lang po, nakakapagpahinga naman po ako sa gabi. Maayos po ang tulog ko at pati na rin ang pagkain. Aniya sa nag-aalalang ginang. Iba pa rin kapag may day off ka, Ian. Gusto ko magkaroon ka ng day off. Huwag mong babaliwalain tong sinasabi ko, ha? Gawin mo. Nako! Anito pa sa nagbabantang boses. Natawa na lamang siya sa ginang. Ani mo'y pangalawang ina niya na, si Mrs. Leopold. Oh, wag mo na akong pinagtatawanan. Seryoso ako. Seryosohin mo nga ako, bata ka talaga. Napangiti na lamang siya. Opo, magkakaroon po ako ng day off. Sa linggo po, iseset ko po iyon. Kumain na po ba kayo? Oo, tapos na. Ikaw riyan, huwag kang magpapagutom. Kumain ka sa tamang oras at makakapaghintay naman yung trabaho. Ingatan mo ang sarili mo. Paalala pa nito. Kayo rin po, mag-iingat po kayo parati ni Ginoong Leopold. Dadaan po ako sa bahay minsan. Hindi po ako mangangako kung kailan, basta't dadaan ako riyan. Abay, aasahan ko yan, iho. Nito. Matapos mga musta ng ginang ay tinapos din ito ang tawag dahil tinatawag na ito ng asawa at kakain na raw. Napapailing siya. Talagang nagsisinungaling pa ito upang hindi mapahiya. Ito naman pala ang nagpabaya sa pagkain at hindi siya. Natatawa na lamang siya sa kalokohan ng ginang. Dumaan siya sa mansyon ng mga Leopold sa day off niya. Doon na rin siya natulog at tila nga na-miss talaga siya ng mag-asawa. Nagmistulang fiesta ang bahay dahil nagpaluto ng marami ang ginang. Abay halos ayaw pa siyang paalisin ng mga ito kung hindi lamang kailangan niyang bumalik sa isla. Ang main plan pa ay gigibain ang anumang estruktura ng property na mabibili nila upang itayo ang bagong building. Moderno, bago, at dekalidad na estruktura. Ngunit nagbago ang isip niya. Hindi niya nagigibain ang resort. Mananatili iyon sa ganoong ayos. Bibili siya ng panibagong property upang iyon ang baguhin at siyang gagamitin na nakaset nilang project. Napabuntong hininga na lamang siya. Matapos niyang makita ang pag-iyak ni Dolora, animoy biglang nag-iba ang kanyang desisyon. Hindi niya na rin maintindihan ang sarili. Siguro, naramdaman niya na lang ang attachment ni Dolora sa resort na yun. Hindi siya trinato ng maayos ito noong bata pa siya. Ngunit hindi niya rin magawang magalit dito. Ayaw niyang masaktan ito. Hindi siya mag-iigante rito. Wala siyang naisip na ganoon nung una. Siguro dahil hindi naman siya pinalaking ganon. Hindi siya nagtanim ng puot sa isang tao. Ang lahat ng nangyayari noon ay natutunan niyang ibaon sa limot. Wala rin naman siyang mapapala kung dalhin niya man hanggang sa hukay ang galit. Siya lang din ang mahihirapan niyon. Gustong malaman ni Yan ang totoong katauhan ng babaeng nagngangalang Helena na nasa picture. Kaya kumuha siya ng private investigator upang imbestigahan iyon. Sa paghahanap nila sa lead upang malaman ang totoong katauhan ni Helena, ay isang babaeng nagngangalang Evangeline, ang isa sa nagpakilalang kaibigan daw ni Helena.
teacher si Evangeline at tiyak niyang kaedaran lang ng kanyang ina kung nabubuhay pa ito. Dumating ang babae sa mismong resort kung saan muna siya nagstay habang inaasikaso pa ang papel ng bagong property na binili nila malapit lang din sa islang iyon. Kasalukuyan siyang tumutuloy sa resort na binili niya kay Dolora. Ikaw na pala ang bagong may-ari nitong resort ni na Dolora Escobar? Ani ni Evangeline at ang bitaw ng mapait na ngiti. Nakakalungkot na sa huli talagang binitawan ni Dolora ang resort na to. Makikita mo sa mukha ng babae ang lungkot na animoy may mga ideya ito sa nararamdaman ni Dolora sa mga oras na yon. Ilang taon na rin ang nagdaan nung huling tumungtong ako sa resort na to. Maayos pang management nito noon at kasalukuyan pang tumatanggap ng napakaraming turista. Pagbabalik tanaw ni Evangeline habang pinagmamasdan ang paligid. Tumikim siya. Pagpasensyahan niyo na kung naabala kayo sa pagpunta niyo rito. Umiling ito. Ayos lang. Bakasyon ngayon at kasalukuyan akong namamahinga muna. Didiretsahin ko na po ang tungkol dito. Aniya sa pailapag ng picture ng kanyang mama at ang babaeng nagngangalang Helena. Natigilan ng babae. Animoy nahulog sa malalim na pag-iisip nang makita ang picture ng mama niya at ni Helena. Sabi ng private investigator ko, ay sinabi niyo raw po na kakilala niyo ang babaeng nasa larawan. Tama po ba? Usisa niya. Tumango ang babae at napabuntong hininga tsaka nagsalita. Ang totoo niyan ay pareho kong kaibigan ng dalawang babae na nasa picture na iyan. Sina Mercedes at Elena. Napalunok siya. Kung ganon, ay kaharap niya ang kaibigan ng kanyang ina. Maaari ko hubang malaban ng tungkol kay Helena? At saan ko siya matatagpuan ngayon? Sunod niyang tanong. Kita ang kalungkutan sa mga mata ni Evangeline nang itanong niya iyon. Sa kasamaang palad si Helena, wala na siya. Matapos niyang mga anak ay nagpakamatay siya. Natigilan siya sa narinig. Parang may kung anong punyal na tumarak sa puso niya ng mga oras na yon. Pinagsamantalahan siya. Pagkatapos ay nagbunga ang kababuyang yon. Kaya hindi niya matanggap ang pinagbubuntis niya. Napalunok siya at nagtagis ang bagang. Hindi niya lubos sa kalaing nararanasan iyon ng isa sa naging kaibigan ng kanyang ina. Iyong batang anak ni Helena, si Mercedes ang pinagbigyan niyon. Maaaring malaki na ang batang iyon ngayon. Balita ako hindi na nga nag-asawa si Mercedes matapos na basta na lang iwan ni Helena ang anak nito sa kanya. Naging matandang dalaga tuloy siya at piniling ibuhos ang lahat ng oras niya sa pagpapalaki sa batang hindi niya naman kaano-ano. Hindi naman siya nagbanggit tungkol sa bata. Hanggang ngayon wala pa rin akong naririnig mula kay Mercedes. Bakit mo nga pala naitanong iho? Hindi na siya nakagalaw at nakapagsalita matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Evangeline. Para siyang naitulos sa ikinauupuan. Animoy ayaw tanggapin ng isipan niya ang mga narinig. Iho, nagtatakang untag ng ginang sa kanya. Ilang saglit pa bago siya natauhan at nakapagsalita. Si Dolora, bakit may larawan din siya kay Helena? Kaibigan din ba siya ni Helena? Tanong niya pa. Imbes na tumayo ay umiling si Evangeline. Nakababatang kapatid ni Helena si Dolora. Kaya nga nalugi itong resort dahil hindi na ito napagtuunan ni Dolora ng panahon matapos mawala ang kapatid niya. Umutang siya ng malaki para mapahanap lamang ang ate niya. Hanggang sa hindi niya namalayang nalugi na at hindi na makabangon ang resort na ito. Nito tsaka napabuntong hininga. Mas lalo pa siyang natigilan sa susunod na nalaman. Kung hindi siya totoong anak ng kinilala ng ina na si Mercedes, kung ganon, si Helena ang totoo niyang ina. At tiyahin niya si Dolora? Kaya naman pala sa tuwing tatanungin niya ang kanyang mama tungkol sa totoo niyang ama, ay wala itong maisagot. Natitigilan ito sa tuwing sasabihin niyang ito ang nagluwal sa kanya at ito ang totoo niyang ina. Hindi niya lubos maisip na hindi naman pala totoong kadugo niyang babaeng tinuring niyang ina. Parang hindi pa rin matanggap ng sistema niya na ilang taon siyang nabuhay sa kasinungalingan. Siya lang pala itong walang alam. Ano kayang iniisip ng mama niya sa tuwing tinitingnan nito ang larawan ng babaeng tunay niyang ina?
Minsan kaya sa buhay nito, naisip nitong sabihin sa kanya ang totoo? Minsan kaya sa buhay nito, naisip nitong isauli siya sa totoo niyang pamilya at mag-asawa? Ngunit hindi nito ginawa iyon. Imbes na magpakaligaya sa piling ng isang lalaki at bumuo ng pamilya, ay pinili nitong palakihin siya na parang tunay nitong anak at ilaan ang buong buhay sa kanya. Napakalaki ng sakripisyo nito para sa isang kaibigang sumuko na at winakasan na ang sariling buhay. Maraming salamat po sa mga impormasyon. Malaking bagay po ito para sa akin. Aniya habang nakangiti sa ginang. Inihatid niya ito sa sasakyan sa labas na maghahatid dito patungo sa kabilang bayan. Ilang saglit pa ay huminto ang babae at nalingon siya. May makahulugang ngiti naman sa labi ng babae nang balingan siya. Sana mahanap mo ang kasagutan sa hinahanap mo. Sundin mo ang puso mo sa tuwing nahihirapan ka magdesisyon sa isang bagay, iho. Nito bago ito pumasok ng sasakyan. Sundin ang kanyang puso. Kaya lang sa pagkakataong ito, ang gusto niyang hanapin ay si Dolora. Iyon ang gustong ipagawa ng puso niya sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa oras na nakaharap niya ulit ang tiyahin. Tila ang lahat ay may koneksyon. Tila may dahilan ng lahat kung bakit niya nakilala si Dolora at nag-cruise ang kanilang landas noon. Matagal na siyang nabigyan ng sign, ngunit binaliwala niya iyon at hindi pinansin. Wala siyang kamalay-malay na matagal niya nang nakita ang tunay niyang kadugo at nag-iisa niyang pamilya. Tumingala naman si Dolora sa payapang kalangitan. Hindi na ang magandang dalampasigan at alon ang maririnig niya sa kapaligiran. Huni ng mga ibon at mabining hangin na lamang ang mahihimigan niya sa paligid. Nandito siya sa maliit na probinsya sa kabilang bayan. Matapos niyang ipagbili ang resort ay binayaran niya ang mga utang niya at ang natira ay naibili niya ng maliit na lote. Iniwan niya na ang dating lugar. Ayaw niya nang doon bumili ng lupa. Ayaw niyang tumira sa lugar kung saan may nakakakilala sa kanya. Ayaw niyang pagtawanan na lang siya ng mga ito at laitin. Ang dating may-ari ng resort na ayaw sa mga dukha ay isa na ring dukha. Naglalakad siya sa isang tahimik at lubak-lubak na hindi sementadong daan patungo sa sentro. Kung dati ay nakasakay siya sa kotse, sa tuwing may bibilin siya, ngayon ay kailangan niya ng lakarin ang napakalayong sentro upang makabili ng mga kakailanganin niya. Napakalaki ng pagbabago sa buhay niya. Pinahid niyang namumuong pawis sa kanyang noo at humihingal na nagpatuloy sa paglalakad. Siguro nga ay ganito talaga kapag hindi ka sanay sa kalakaran at isa pa ay nagkakaedad ka na rin. Nang makarating siya sa isang palengke ay ang ingay kaagad doon ang napansin niya. Kaliwat kanan ng mga nagsisigaw para sa kanilang mga paninda. Isda po, presko pa po, ilang kilo po sa inyo? Karne, bagong katay lang, ilang kilo ma'am? Madam, ubusin niyo na ang bawang ko, murang-mura lang po iyan. Ngunit nilalampasan niya lamang ang mga iyon. Sa pagkakataong iyon ay kahit ang karet isda ay hindi niya na-afford. Napabuntong hininga pa siya. Ganun na nga siya kahirap. Matapos niyang bilhin ng lote kasama ng maliit na kubo, ay halos wala nang natira sa kanya. Iyong 5,000 na dati niyang tinatabi, ay yun na lamang. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pang-araw-araw niyang pagkakakitaan sa susunod. Kaya sa ngayon, kailangan niyang magtipid. Dumiretso siya sa isang allen na nagtitinda ng gulay. Tumingin siya sa mga gulay na nandoon. Pwede bang pagkasyahin mo yung 20 pesos ko? Aniya, napangiwi pa ang babae. Ang tagal-tagal niya na sa pagtingin sa mga gulay tapos ang ending, 20 pesos lang pala ang halagang bibilhin. Ang babae na mismo ang dumampot ang mga gulay kasama ng bawang. Kaya lang napansin niyang medyo sira ng mga pinili nito, tuyot na rin ang gulay na inilagay nito sa plastic. Bakit sira yung binigay mo? Hindi naman sira ang perang pambayad ko sa'yo ah. Sabi ko sa'yo, pagkasyahin mo lang ang 20 pesos ko pero hindi ko sinabing mga sirang gulay ang ibigay mo sa akin. Dinaig ko pang namamasura sa lagay na yan eh. Halos patapon na nga yung binibigay mo. Hoy, ingrata ka. Putol pa nito. Nanilisik ang mga mata ng babae matapos niya magreklamo. Bahagya siyang napaatras sa gulat ng buliwan siya nito.
Sa tingin mo may mabibili ka pang gulay sa 20 mo? Magpasalamat ka pa nga dahil pinagkakasya ko pa tong pera mo, pulubi ka. Napanganga siya. Porket 20 lang ang pera, kaya niya nang ibayad, pulubi ka agad? Anong pulubi? Hindi ako pulubi, ano? Nagalit na rin siya. Ayaw mong matawag na pulubi, bakit? Hindi porket maayos yung kasuotan mo at mukhang mamahalin yan, hindi ka na pwedeng tawaging pulubi. Ang ayos-ayos nga ng outfit mo, tapos 20 lang ibabayad mo? Kunwaring may ibubuga ka pero wala namang pera. Kung ganun ka kapalang mukha mong magreklamo sa akin, di sa iba ka bumili, hindi ka kawalan ano? Pagtataboy pa nito sa kanya. Kaya napakatahimik nitong tindahan mo, masama palang ugali ng tindera. Buwelta niya rin sa tindera. Sa galit ng babae, kumuha ito ng patalim at muntik na siyang mataga kung hindi lang siya kaagad nakatakbo. Halos hindi na siya makahinga sa pagtakbo dahil sa matinding takot. Nasa daan na siya pauwi at wala man siyang nabiling pagkain. Hindi niya napigilang mapaiyak habang binabagtas ng tahimik sa daan sa bukirin. Hindi niya alam na darating ang araw na ganito palang kababa ang babagsakan niya. Naalala niya pa ang kaagadang batang tinaboy niya noon sa resort niya at inakusahan niya ng kung ano-ano. Naisip niya, siguro ganito rin ang nararamdaman ng batang yan matapos niya itong pagmalupitan. Siguro ay iyon na rin ang karma sa mga ginawa niya noon. Pinapatikim na sa kanya ang buhay ng mga taong ayaw niyang makahalubilo noon. Ang buhay ng pagiging mahirap. Nang makabalik siya sa kubo ay kaagad na bumungad sa kanya ang butas ng nipa sa may sala. Ganon din sa dingding sa tabi. Maging ang amaka na lumay nagkakabutas na rin. Ang tanging matino na lamang sa bahay na iyon ay ang kanyang silid na may maayos pa na pinto at maayos na dingding. Ganito na ang kubo na nabili niya simula nang lumipat siya roon. Kahit kailan ay pwede siyang looban ng kahit na sinong magtatangka ng masama sa kanya. Nagpapasalamat na rin siya at wala siyang pera. At baka nga pagkatiskitahan siya dahil may pera siya. Wala siyang anak at wala ring naging asawa. Ang buong buhay niya ay inilaan niya sa paghahanap sa kapatid at pagpipilit na isaayos ang resort na inakala niyang masasalba niya pa. Ngunit sa kabilang banda ay bumagsak din at naibenta niya sa mababang halaga. Ngayon ay walang-wala na siya at wala nang natira. Maliban sa lote na ito na may kubo at may sirang dingding at butas na bubong. Patawarin mo ako, ate. Hindi ko nagawa ang pinangako ko sa iyo noon. Pumalpak ako at naisuko ko ang importanteng bagay na yun sa iba. Sa tao pang nagawan ko ng malaking kasalanan noon. Siguro nga'y ganito kalupit ang karma. Hindi ko inaasahan na babagsak ako ng ganito. Hindi ko inaasahan na maging ang buhay na meron ako ngayon. Sana, isa na lang itong panaginip. Patawarin mo ako kung hindi ko nagawa ng maayos ang gusto mong ipagawa sa akin. Napakawalang kwenta kong kapatid at anak. Hindi ko naingatan ang bagay na pangarap ng mga magulang natin. Aniya sa kawalan habang humahagulhol. Dumungaw siya sa bintana at tumingin sa mga burol sa unahan. Hindi niya alam kung balang araw makikita niya pang muli ang karagatan. Nararamdaman niya na ang gutom sa pagkakataong yon. Wala siyang mailuto ngunit kailangan niyang tiisin. Sa ngayon, ay hindi niya pa kayang harapin ang mga tao sa palengke matapos ang iskandalong nagawa niya kanina roon. At saka natatakot pa siya roon sa babae. Pakiramdam niya ay may trauma ang aabutin niya sa ginawa nito sa kanina. Parang gusto niya na lang na habang buhay na magkulong doon at huwag nang lumabas katulad ng dati. Imukyuk siya sa may bintana at pinapakiramdaman na lamang ang nagwawalang sikmura. 3 araw na puros tubig lamang ang iniinom ni Dolora. Nagkulong siya sa silid niya at tiniis ang gutom. 3 araw nang walang ibang laman ng tiyan niya kundi tubig. Itinulog niya na lamang ang gutom. Ngunit nagigising siya sa pananakit ng tiyan at nangihina na rin ang katawan. Sa pang-4 na araw ay hindi niya na natiis at lumabas na siya. Haharapin niya ng mga tao sa palengke kahit pa pagkatapos na nakakahiyang nangyari sa kanya at kahit patakot siya sa matapang na babae nagbenta ng gulay. Siguro naman ay nakalimutan na ng mga tao roon ang nangyari sa kanya sa lugar na iyon. Nagtakip siya ng mukha at nagsuot ng mahabang palda at maluwag na shirt. Nangihina na ang katawan niya.
Ngunit kailangan niyang maglakad ng medyo distansya mula sa kubo niya patungo sa palengke. Medyo nahihilo na rin siya, pero sinikap niyang ayusin ang pagtayo at nang makarating kaagad siya sa palengke. Sumalubong kaagad sa kanya ang amoy at maingay na palengke. Kaagad siyang tumingin-tingin sa mga paninda. Ang problema ay isang pwesto lamang ng gulay ang bukas sa pagkakataong to. Iyon ay ang pwesto ng babaeng matapang na nagtitinda ng mga gulay. May takot sa kanyang dibdib na lumapit siya sa pwesto ng babae. Hindi siya nito nakilala kaya nagpasalamat siya. 20 pesos, pagkasyahin mo sana ito. Ani niya sabay abot ng 20 niya. Kumunot ang noon nito at sinipot siya ng mabuti. Hanggang sa namilog ang mga mata nito at napagtanto niyang nakilala siya nito. Aha! Nandito ka na namang ingrata ka. Napaatras siya. Mas lalong umahon ang takot sa kanyang dibdib sa mga oras na yon. Nakilala siya nito at tsak niyang matataga na talaga siya nito. Bumalik ka na naman ba rito para magreklamo sa paninda ko? Aba wala nang ibang tumanggap ng 20 mo, no? Tumawa ito na nakakainsulto. Magmamarunong ka na naman ba kaya ka nandito, no? Umiling pa siya. Hindi sa ganun, nandito lang ako para bumili. Asa ka namang tatanggapin ko yung 20 mo, hinayupa ka. Putol pa nito. Napatingin pa sa kanilang lahat ang mga tao roon. Ngunit imbes na awatin ng babae ay tila inuudyok pa nga ng mga nandoon na labanan siya. Kaya mas lalong lumaki ang ulo ng babae at lumabas nga ng pwesto nito para magpasikat palalo. Sige, labanan mo yan mare, ang kapal pala niyan eh. Iyan ba yung makapalang mukha na pulube? Naku kung ako yan baka sinampal ko na. May dalang pamalo ang babae. Halatang balak nga siyang saktan dahil sa pang-uudyok ng mga nandoon na saktan nga siya. Medyo nahihilo na siya at mukhang hindi niya na rin talaga kayang tumayo pa. Kapag hinampas siya ng babaeng ito, ay tsak niyang baka hindi na siya makabawi pa. Napapikit na lamang siya at hinintay na lamang na dumapo sa kanya ang hawak nitong pamalo. Pinagdarasal niya na sana, hindi siya mapuruhan. Wala siyang pampagamot. Wala siyang sapat na pera at tsak niyang pagkain lang ang kaya niyang bilhin sa perang meron siya. Naiiyak na lamang siya. Ilang segundo ang hinintay niya ngunit wala siyang maramdamang may humampas sa kanya. Bagkus ay narinig niya ang pagkatapon ng kahoy sa malayo. Anong ginagawa ninyo? Isang dumagundong na boses ang narinig niya. Pamilyar ang boses na yon. At nang tumingala siya ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Yan. Nandito ang binatang ito. Aba sino ka ba para makialam dito? Kaano-ano mo bang ingratang to? Buliw ng babaeng nagbebenta ng gulay. Dumating ang dalawang tauhan ni Yan. Sir, ito po ang cellphone ninyo. Ani ng tauhan. Bumaling pa si Yan sa babaeng matapang na iyon. Anong pangalan mo? Tatawagan kong abogado ko at pakakasuhan kita. Agad na namutla ang matapang na babae kanina. Binalingan naman niya ng ibang mga kaibigan ng matapang na babae. Kasama yung mga nanunulsol dito kanina, na imbis na tulungan tong babaeng ito, ay sinusulsulan pa itong tenderang panasaktan tong babae. Ihanda niyo mga sarili niyo. Hihimas kayo sa rehas bukas na bukas. Ani ni Yan. Seryoso ang binata at tototohanin niya ang pagpapakulong sa mga taong ito. Sa yaman niya at lawak ng kapangyarihan niya, kayang-kaya niyang magpakulong kahit pa 1,000 tao sa isang taon. Maawa ho kayo! Hiyaw ng mga nasa paligid. Kaagad na lumuhod ang mga ito sa harapan ni Yan. Lalo ng tendera ng gulay na pwedeng kasuhan ni Yan ng mas mabigat at baka makulong pa habang buhay kapag ang binata nang naghanap ng paraan. Natulala pa si Dolora. Hindi niya inaasahang darating ang lalaki upang gawin yon. Hindi niya inaasahang magkikita ulit sila sa lugar na iyon at sa ganoong sitwasyon pa. Sinikap niyang makatayo. Nakaramdam naman siya ng matinding hiya. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita na naman siya ni Yan sa nakakatawang sitwasyon. Payat na payat siya, tuyot ang labi at namumutla dahil sa gutom. Nakasalampak sa maruming sahig at marumi rin ang damit. Nakakaawang tingnan at nakakasuka. Tila gustong-gusto ng tadhana na parati siyang ipahiya.
Walang sabi-sabi na iniwan niya ang lahat doon. Wala na naman siyang nabili. Ilang araw na naman siyang hindi makakakain. Siguro nga ay mamamatay na lamang siya. Ma'am Dolora, tawag pa ni Yan. Hindi siya nakinig at nagpatuloy lang sa paglalakad. Ma'am, hanggang sa hinawakan nito ang braso niya. Ni kahit kaunting pandidire ay wala sa itsura ni Yan. Ihahatid ko na po kayo sa bahay ninyo. Sumakay na po kayo sa kotse ko. Anyaya pa nito at hindi na siya papasok ng sasakyan. Tahimik ang naging biyahe. Wala siyang balak na kausapin ng binata at abot langit na ang hiya na nararamdaman niya. Masyado na siyang napapahiya sa harapan nito na parang hindi niya na kayang tignan ito kahit man lang sa mga mata. Gusto niya matapos ito at makarating na kaagad sa bahay niya. Ayaw niya na makita pa si Yan. De bali nang mabugbog o ano man ang mangyari sa kanya. Huwag lang makita ni Yan ang lahat ng iyon. Ayaw niyang ipakita rito ang karmang inabot niya sa loob ng ilang taon. Pakiramdam niya ay kalabisan ng makita ni Yan ang mga kamalasan niya. Nag-iwan ng pagkain ng binata bago umalis. Halos ayaw niya pang kainin ng pagkain binigay nito sa kanya na mula sa mamahaling restaurant. Ngunit dahil sa gutom ay nilantakan na iyon ni Dolora. Tila ilang taon siyang hindi nakakain kaya simot niya ang pagkain nandoon. Ang hindi niya lang inaasahan ay ang pagdating muli ni Yan sa kanyang pinto. May dala itong ilang sakong bigas, mga delata, instant noodles, recados at kung ano-ano pang gulay. Ipinasok agad iyon ng tauhan ng lalaki kaya't hindi na siya nakapalagpa. Anong kailangan mo rito? Kinakabahang tanong niya kaya niya na patingin-tingin sa paligid ng kanyang kubo. Animoy na eskandalo siya sa presensya nito sa bahay niya. Lalo pa at nasa hindi magandang sitwasyon ng kanyang kubo. Nagtagis ang bagang ni Yan nang makita ang mga butas sa dingding at butas sa bubong. Paano kapag umulan? Di basa ka rito. Maraming masasamang loob dyan sa labas. Madaling mapapasok itong bahay mo. Ani ni Yan, bakas ang iritasyon sa mukha nito. Nagtagis naman ang bagang niya. Mamamatay ako kung may pumasok nga. At kapag umulan, mababasa ako rito. Tanggap ko na yon. Bago ko pa binili ang bahay na to. Ano naman ngayon kung gano'n ang sitwasyon niya? Ano naman ngayon kung gano'n ang kahirap ang sitwasyon niya? Magkano ang groceries na dinala niyo? Babayaran ko ang kalahati. Maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Mababayaran ko rin ang kalahati kapag nakapagtrabaho na ako. Aniya sa seryosong boses. Agad na umiling naman si Yan. Hindi ko pinapabayaran ng mga yon. Para sa iyo yon. At hindi ako hihingi ng bayad. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng iritasyon. So, kung ganon, gusto lang nitong ipamukha sa kanya na walang-wala siya at sagana ito. Ganon ba? Akala nga niya ay yun ang huling pagkikita nila ni Yan. Ngunit nagkakamali siya. Dahil sa pangatlong araw ay sumulpot na naman ito sa bahay niya. Ngunit sa pagkakataong yun ay may dala na itong mga gamit para sa pag-aayos ng bahay. Aayusin ko po itong dingding ng bubong ninyo. Nakangiting bungad pa ni Yan. Hindi mo na kailangang, hindi po ako nagpapaalam. Nandito lang po ako para sabihin na magsisimula na po ako ngayon, Ma'am Dolora. Diretsahang sambit pa nito. Nagulat siya at hindi na nakapalag pa nang magsimula na nga si Yan sa pag-aayos ng kanyang bahay. Ni hindi niya alam kung anong rason ito para gawin iyon. Nagkulong siya sa kanilang silid at hindi ito pinansin buong maghapon. Aalis na po ako, babalik lang po ako bukas. Nito ng bandang 5:00 na ng hapon. Gusto niya na sanang lumabas upang sabihin wag na itong bumalik bukas at hindi niya na kailangan pa, pero alam niyang hindi naman nito iyon pakikinggan. Kinagabihan ay bumaba siya upang uminom ng tubig, ngunit napansin niyang maayos ng bubong niya. Napalitan na iyon ng mas makapal na yero at ganun din ang kabilang side ng kanyang dingding. Pulido at malinis ang pagkakagawa nito. Mukhang mas sumibay pa nga iyon kumpara nung unang lipat niya roon. Kinabukasan na nagbalik na nga si Yan ni hindi niya ito sinalubong upang batiin at pasalamatan man lang sa ginawa nito.
Dire-diretso lamang siya sa taas at nagkulong ulit doon. Bababa lamang siya kapag kakain at hindi mo lang mag-o-offer ng pagkain o inumin kay Yan. Gusto niya mang gawin ay pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niya kasing isipin ng lalaki na ayos lang sa kanya ginagawa nito sa bahay niya nang hindi nagpapaalam. Ginusto nito iyon kaya wala na siyang pakialam pa. Papalitan ko rin ho ng bagong lock itong pinto ninyo. Pati ito hong kabilang haligi ng bahay sinisimula ng anayin kaya papalitan na rin. Itong lupa sa loob, tatakpan natin ng kawayan para may sahig itong loob ng bahay at hindi mo na kailangan na magtsinelas pagbaba sa kusina. Paliwanag nito na hindi niya naman pinansin. Ayaw niyang isipin nitong may pakialam siya sa plano nito. Inabot din ng 5 araw ang pag-aayos nito sa bahay niya. Medyo lumaki pa nga ang bahay niya dahil naglagay ito ng extension. Inayos rin ito ang lagayan ng mga plato at lababo niya. Meron na rin siyang maayos na mesa at 5 upuan sa dining niya. Ganon din ang upuan sa sala na halatang ito pa mismo ang gumawa. Lahat ng nakikita niya ay nakalista iyon sa isang papel. Lahat ng estimated na gastos ng binata ay sinulat niyang lahat. Lahat ng materyales, ang araw-araw nitong sahod at labor. Umabot iyon ng 50,000. Napalunok siya sa lahat ng nakalista. Hindi pa kasali roon ang groceries. Napabuntong hininga siya at bumaba. Tapos na sa pagtatrabaho si Yan, kaya direkta niyang inilapag sa harapan ng lalaki ang lahat ng mga nakalista. Nagulat si Yan. Para saan yan? Yan ang lahat ng utang ko sa'yo. Kasama na dyan ang grocery. Ililista ko yun dyan. Hindi naman makapaniwala si Yan sa narinig nito mula sa kanya. Seryoso siya at hindi siya nagbibiro. Talagang babayaran niya ang lalaki kapag nagkatrabaho siya. Hindi siya pwedeng magkaroon ng utang dito. Pero libre ang lahat ng ginawa ko. Wala naman ako sinabing magpapabayad ako. Ani ni Yan sa seryosong boses. Hindi ako nagpapaalam sa'yo. Sinasabi ko magbabayad ako. Parang ikaw. Hindi ka rin nagpaalam sa akin nung pumasok ka rito tapos bigla mo na lang pinakialaman ng mga gamit ko rito. Hindi ko alam kung paano ka ba pinalaki ng magulang mo. Bulyaw niya pa rito. Natigilan lamang siya nang mapansin ang panlalamig sa mga mata ni Yan. Maayos po akong pinalaki ng aking ina. Wala man siyang asawa. Ay napalaki niya ako nang may takot sa Diyos at matino. Proud po ako bilang anak niyang kinaya niyang lahat ng iyon ng mag-isa. Hindi ko po maintindihan kung bakit galit na galit kayo sa akin. Sinisikap ko pong mapalapit sa inyo dahil ayoko kung may mga taong ayaw sa akin. Hindi po ako matahimik. Nanginginig pa ang boses na sambit niya nang sabihin iyon. Natigilan siya at hindi makapagsalita. Kita ang kapaguran ni Yan. Kakatapos lang ito sa pag-aayos ng kanyang bahay, tapos ito pa ang ginanti niya. Laylay ang balikat ni Yan nang tumalikod. Pasensya na po kung nakakaabala ko. Pagkatapos ay tuluyan na itong umalis. Sinanda naman ni Dolora si Yan. Animoy may kung anong humaplos sa kanyang puso matapos niyang marinig iyon sa lalaki. Yan iho, sandali. Tawag niya. Natigilan naman si Yan at binalingan siya. Napatingin pa si Dolora sa sugat na nasa kamay nito. Alam niyang gutom na rin ito dahil maghapon ito nagtatrabaho tapos hindi mo lang siya nagyayari ito na kumain. Ngayon niya napagtanto kung gaano siyang kasama. Magluluto ako. Dito ka na kumain at gamutin natin yung sugat mo sa kamay. Sabi niya sa binata. Tahimik na sumunod naman sa kanya si Yan. At hindi tulad kanina ay tahimik na ngayon si Yan. Kumuha siya ng bulak at gamot at nagtungo siya sa lalaki upang tulungan ito sa sugat nito. Napansin niyang marami palang sugat ang kamay ng lalaki. Animoy dinurog ang puso niya sa nakita. Hindi niya lubos akalaing masyado na siyang naging malupit dito gayong wala naman itong ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa kanya. Parang gusto niyang tanungin ang sarili niya kung tao pa ba siya. Patawad sa mga nasabi ko, iho. Masyado ako nagpadala sa emosyon ko. At hindi ko napipigilan ang sarili kong magbitiw ng masakit na salita. Ni hindi ko na inisip ang mararamdaman mo. Natigilan naman si Yan sa narinig sa kanya. Napatitig sa kanya ang lalaki. Nagbitiw siya ng alanganing ngiti.
Pasensya na kung ikaw ang napagpuntunan ko ng hinanakit ko sa buhay. Masyado na yata akong unfair sa'yo. Kung galit ka sa akin hanggang ngayon, maiintindihan ko. Hindi naman makapaniwala si Yan sa narinig mula rito. Napangiti pa si Yan. Lahat ng pagod at sakit mula sa sugat na natamo niya ay tila naglaho sa sinabi ng tiyahin niya. Hindi po ako galit. Ani Yan sa babae. Natigilan pa si Dolora. Hindi siya makapaniwala nang narinig niya mula sa binata. Nagawa niya na yata ang lahat ng hindi kaaya-ayang bagay sa binata. Ngunit sa huli, ay nagawa pa rin itong sabihin niyon. Hindi ko kukwestiyonin ang anumang dahilan niyo, kaya niyo nilalayo ang loob niyo sa akin. Wala po akong karapatan dahil hindi ko naman po alam ang araw-araw niyong buhay at mga pinagdaanan. Ani ni Yan sa malumanay na boses. Namangha pa si Dolora sa lawak ng pangunawa nito. Napagtanto niyang siya ang nagkamali sa paghusga kay Yan. Tama ito. Tama nga ang pagpapalaki ng magulang nito rito. Hindi na siya magtataka kung bakit ito inulan ng swerte. Mabuting tao si Yan. Pinagsaluhan nila ang sinabawang baka nang sumapit ang gabi. Pinakinggan niya ang lahat ng mga plano ni Yan sa kanyang bahay. Masaya ito nagkukwento sa kanya sa mga bagay-bagay at sa mga balak nito. Maayos niya namang sinagot ang mga katanungan nito at mga ideyang nangangailangan ng kanyang opinyon. May mga naiwan si Yan na damit at nilaban niya ang mga yon para may maisuot ang bata sa tuwing pupunta ito sa bahay niya upang magpatuloy sa mga gagawin. Nagulat pa siya nang malaman mula sa nahulog na calling card nito na isa na palang CEO ang binata sa napakalaking kumpanya. Isang sikat at malaking construction company ang hinahawakan nito at nakakapagtaka lang na nasa sulok lamang ng probinsya ngayon ng binata upang magkumpuni ng sira-sira niyang kubo. Hindi ka ba abala sa inyo? Wala ka bang importanteng mga gawain? Baka naman masyado nang abala sa iyo ang mga trabaho mo rito sa bahay ko. Aniya na may pag-aalala sa boses. Ilang araw na itong namamalagi sa lugar nila at hindi niya alam kung bakit nananatili pa rin ito hanggang ngayon doon. Gayong may mas malaking responsibilidad itong naiwan sa pinanggalingan nito. Wala naman po. Alam ng mga iniwan ko roon kung saan ako nagpunta at anong mga ginagawa ko. Paliwanag pa nito. Tumangu-tangu siya. Hinintay niyang sabihin ito sa kanya ang totoo nitong trabaho. Ngunit wala siyang narinig mula kay Yan. Kahit kailan na hindi ito nagkwento kung gaanong kalaking posisyon nito sa isang malaking kumpanya. Mas lalo lamang siyang humanga sa pagiging mapagkumbaba nito. Ano po ang ulam mamaya? Biglang naitanong ni Yan. Napapailing na lamang siya. Sinigang. Namilog pa ang mga mata nito. Ah, ganun ba? Bakit, may problema ba? Nagtatakang tanong niya pa. Napakamot ito sa batok. Ayoko po ng kangkong eh. Natigilan siya. Kaganyang naalala ang kanyang ate. Hindi rin ito mahilig sa kangkong. Kung kaya't ayaw rin ito sa sinigang. Pero upang makakain ang ate niya, ay hindi na kangkong ang nilalagay ng mama niya sa sinigang, kundi pechay. Pechay na lang ang ilalagay ko imbis na kangkong. Kung ayos lang sa'yo ang pechay. Aniya pa sa lalaki. Napangiti ito at agad na tumango. May mga napansin pa siya sa binata na kaparehong-kapareho sa ate Helena niya. Pawisin ang kamay at mga paa nito. Yung tipong tutulo talaga ang pawis nito sa mga paa at pupunasan kaagad nito ng papel. Maging ang mga mata ng binata ay pamilyar sa kanya. Parang sa ate Helena niya. Hindi niya napigilang maiyak na makapasok siya sa silid. Masyado na ba talaga kitang namimiss para maalala na lamang kita kung kani-kanino? Bakit nakikita ka takayan yan, ate? Humahagulol niyang sambit sa kawalan. Ayaw niyang isiping nababaliw na siya. Ang totoo niya ay hanggang sa mga oras na yon ay iniisip niya pa rin ang nawawalang kapatid. Gustong-gusto niya na itong mahanap at makasama. Ngunit papaano? Papaano kung tila wala itong balak na magpakita pa sa kanya? May mga gabing napapanaginipan niya itong umiiyak. Kahit sa panaginip ay nahihirapan ito. Ilang saglit ay inayos niya ang sarili at nagluto sa baba.
Nagtungo siya sa ginagawa ni Yan Yan sa likod at tinawag ang lalaki. Yan Yan, iho. Tawag niya rito. Po? Nakangiting bumaling sa kanyang lalaki. Natigilan siya nang hindi si Yan Yan ang nakikita niya sa paglingon nito, kundi ang minamahal niyang kapatid. Maging ang pagngiti at paraan ng pagtingin nito ay kaparehong-pareho ng kapatid niya. Dolora, lumabas ka na, tara na, sumama ka sa amin, dalian mo na. Narinig niya pang umalingaw-ngaw na boses ng kanyang kapatid sa isipan niya. Kaagad siyang tumalikod at mabilis na pinalis ang luha. Kumain na tayo. Aniya sa nanginginig na boses at nauna nang naglakad. Teka, antay po! Habol pa ni Yan Yan sabay tawa. Oh, wala na pala kayong gulay rito, mamamalengke na po kaya tayo. Parang gusto kong kumain ng lumpiang Shanghai ngayon. Ani ni Yan Yan na napaisip pa. Ikaw na bata ka, baka hinahanap ka na sa inyo. Kinaltukan pa ni Dolora si Yan Yan sa ulo tapos ay sinara ang bakanting cabinet sa baba na binuksan at inusisa ni Yan Yan. Napahawak pa si Yan Yan sa ulo habang patawa-tawa pa. Sige na po, maglumpiang Shanghai po tayo. Parang batang sunod lang ng sunod ang binata kay Dolora. Kung anong nariyan yan ang iluluto ko, masyado ka mapili. Alam mo naman nakakaunti lang ang sahod ko sa pinasukan ko. Ani pa ni Dolora. Nakahanap na kasi si Dolora ng trabaho sa Karatig Bayan. May maliit na hospital doon na kailangan ng janitress. Nag-apply siya nang marinig niya sa mga chismosa na nag-uusap sa may tindahan. Malaki rin ang pasasalamat niya sa mga chismosang iyon. Kung hindi dahil sa mga ito ay wala pa rin siyang trabaho ngayon. Hindi siya nag-asawa ngunit parang may anak siya dahil kay Yan Yan. Isang linggo itong mawawala at magpapaalam sa kanya tapos pagka-uwi ay kukulitin siya ng ganito. Kung ano-ano ang pakikialaman at kung ano-ano ang ipapaluto sa kanya. Oo na, sige na, magtigil ka na. Maglulumpiang Shanghai ako mamaya. Aniya na sumusuko na. Siya mismo ang nagluto sa resort niya noon upang makatipid siya. Pinag-aralan niya ang iba't ibang cuisine upang may maipresenta siya sa mga bisita niya. Yes! Bulalas pa niya Yan sabay suntok sa hangin. Napapailing siya. Kung umasta ito, parang hindi ito CEO ng napakalaking kumpanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito sinasabi ang tungkol sa trabaho nito. Naghihintay lamang siya kung kailan ito ayan sasabihin. Hindi siya namimilit at hindi niya sasabihin na alam niya. Ngunit palihim siyang natutuwa sa achievements ito sa buhay. Wow, ang sarap! Ano nga pong pangalan ko? Biro pa ni Yan Yan matapos matikman ang lumpiang Shanghai na kinukulit nito sa kanya. Napapailing siya at natawa na lamang. Nakalimutan ko na pati ang pangalan ko. Nito sabay kamot. Ang corny mo Bumasangot pa siya. Si Aling Dolora naman. Nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Alam nitong ayaw niyang tinatawag siyang Aling Dolora. Masyadong matanda pakinggan. Pinagtawanan na lang siya nito. Kapag nandito ang binata ay nawawala ang lahat ng problema niya. Nabubuhayan muli ang bahay. Siguro dahil masyado itong matanong at maingay. Maiinis siya ng todo at hindi siya tatantanan hanggat hindi siya puputok sa galit. Ganoon din si Yan Yan. Ngunit kahit na ganoon, ay miss na iyon sa tuwing walang batang ito sa bahay niya. Kaya sa tuwing uuwi ito ay naghahanda siya ng mailuluto na hindi nito alam. Kahit pa paano ay gustong-gusto niyang ipagluto ang lalaki sa pag-uwi nito. Masaya siyang kasalo ito sa pagkainan at kaalitan sa mga kaunting bagay. Parang sila lang ng kanyang ate Helena. Aling Dolora, ani Yan Yan bago ito magtungo sa silid nito upang matulog. Handa na siyang bugahan ito ng apoy sa galit nang magtigilan siya dahil sa hawak nitong picture frame. Doon ay nakita niyang larawan ng kanyang ate Helena at ni Mercedes, ang isa sa matalik na kaibigan ni Helena. May gusto po sana akong itanong tungkol sa aking ina. Natigilan siya sa naging panimula ni Yan Yan. Ano? Nalilito siya. Itong babaeng kasama ni Helena Escobar, siya ho ang kinilala kong ina. Ngunit may nakapagsabi sa akin na hindi ko ho totoong ina si Mercedes, kundi ho itong babaeng ito. Tinuro nito si Helena. Hindi siya makagalaw dahil sa mga narinig mula rito.
Matagal ko na pong gustong itanong sa inyo pero hindi pa po maayos ang lahat sa pagitan natin. Naghihintay ako ng ilang buwan upang sa wakas ay malaman ko na po ang totoo. Ani ni Yan sa seryosong boses. Napapailing siya. Naguguluhan siya. Tila nananariwa sa isipan niya ang lahat ng sakit ng pagkawala at nangyari sa kapatid niya. Nagsimulang tumaloy ang luha sa mga mata niya. Kung maaari, ay gusto niyang kalimutan ang sakit na ito. Ayaw niya nang maalala pa ito. Gusto ko pong malaman ang totoo. Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam sa bagay na yan. Putol niya. May pagsusumamo sa mga mata ni Yan ngunit binaliwala niya. Pakiusap po. Nagtagis ang kanyang bagang. Walang anak si Helena. Hindi totoong may anak siya. Ano bang sinasabi mong anak ka ng kapatid ko? Kaya ba nakikipaglapit ka sa akin para kumalap ng impormasyon? Natulala pa si Yan. Hindi inaasahan ang mga lumabas sa bibig niya. Gusto ba nitong malaman ang nakakaawang kinahinatnan ng kapatid niya? Gusto ba nitong malaman kung anong iskandalong nangyari sa pamilya nila? Na nagbuntis ito matapos magkahasa? Na heto na naman siya at parang hibang na naghahanap sa kapatid niyang ayaw magpakita sa kanya. Parang bumalik siya sa trauma niya sa nakaraan. Nakaramdam na naman siya ng takot sa puso niya. Umalis ka na! Nanginginig ang boses niya. Pero, alis na! Sigaw niya sa galit. Nanginginig ang mga daliri niya. Ginising na tong natutulog na trauma sa sistema niya. Para siyang mahihibang noong mawala ang kapatid niya. Parang gusto niya na lang din tapusin ang buhay niya noong mga panahong nawala na siya ng pag-asa na makita pa ang nag-iisang kapatid. Dumaan siya sa depresyon noong mga panahong iyon. Matagal siya bago nakatulog. Kung hindi siya uminom ng sleeping pills ay hindi pa siya makakatulog. Pagising niya ay wala na si Yan sa bahay. Ano pa nga bang aasahan niya? Naramdaman naman niya ang guilt. Nagpadala naman siya ng bugso ng damdamin niya. Itinulak niya naman muli si Yan palayo. Nadagdagan na naman ang kasalanan niya rito. Nagagalit siya sa sarili niya. Hanggang ngayon ay ilipin pa rin siya ng kanyang trauma sa nakaraan. Napakahina niya pa rin. Natatalo pa rin siya ng emosyon niya at hindi pa rin magawang kontrolin niyon hanggang ngayon. Napaiyak siya. Araw-araw ay napapalingon si Dolores sa pinto. Umaasa ang iluluwa niyon si Yan na nakangiti. Nababaliw na ba siya? Pagkatapos niyang ipagtabuyan ng lalaki ay aasa pa siyang babalik itong nakangiti at babatiin siya? Nagtagis ang bagang niya. Nagluto siya ng marami at inilapag sa mesa. Kahit mag-isa lamang siya, iniisip niyang may makakasalo siya sa pagkain. Kahit wala naman, mag-isa na lang ulit siya. Naisip niyang minsan sa trabaho, kumain na kaya si Yan? Baka nagpapapawis na naman ito at hindi inaalagaan ang sarili. Dati may kontak siya sa lalaki at parang anak na pinapaalalahanan niya itong huwag magpapabaya sa sarili, na kumain ito sa tamang oras at magpahinga rin minsan. Ngayon na hindi niya magawang i-text ito, pinipigilan niya ang sarili. Pakiramdam niya ay masyado nang makapal ang mukha niya para kausapin ito, matapos niyang biguin at saktan. Nasa kusina siya habang nagluluto at napatingin siya sa kalendaryo. Naalala niyang iyon ang petsa kung kailan dadalaw si Yan sa kanya. Animoy may sariling utak ang mga kamay niyang nagluluto na naman ng marami. Masyado na siyang nasasanay na nakakasama niya parati si Yan. Ilang saglit ay biglang tumunog ang pinto. Agad niyang iniwan ang ginagawa at tumakbo patungo sa pinto. Ngunit lumaylay ang balikat nang malaman na bumukas lamang pala iyon dahil sa hangin. Sinara niya ang pinto at nilaki yun. Nababaliw ka na talaga, Dolora. Masyado ka nang nasasanay sa presensya ng batang yan. Makulit, sakit sa ulo, at parati ka namang ginagalit kaya bakit mo ba siya hihintayin? Mas mabuti kang wala yung loko-loko na yun eh. Para tahimik itong bahay. Pagkukumbinsi niya sa sarili. Ngunit kabaligtaran naman ang naramdaman niya sa pagkakataong yun. Nasasaktan siyang wala si Yan sa bahay na iyon. Kalaunan ay naiyak na lamang siya. Hindi na siya naghapunan at iniwang may takip ang nilutong ulam na hindi nagalaw.
Nandoon na rin ang 2 plato na animoy may ibang darating sa hapunan. Nawala na siya ng ganang kumain matapos niyang ayusin ang hapagkainan. Mga bandang 1:00 ng madaling araw nang magising siyang naghahabol ng hininga. Masama ang panaginip niya kay Yan. Umiiyak daw ito at tinatawag ang pangalan niya. Kaya walang pagdadalawang isip na bumangon siya at kinuha ang payong sa baba. Malakas ang ulan sa labas ngunit susuungin niya iyon kung maaari. Hindi niya alam kung saan siya sasakay para hanapin si Yan. Hindi niya rin alam kung saan siya magsisimula. Ngunit buo na ang desisyon niya na hanapin ang batang iyon. Saktong pagbukas niya ng pinto ay iniluha si Yan. Natulala siya. Basa ito ng ulan at may bitbit na plastic folder na nakabalot sa plastic envelope. Wala po akong pakialam kung magalit po kayo. Nagpunta po ako rito upang ipakita sa inyong DNA result. At sabihin ako pong pamangkin mo. At anak ako ni Helena Esquipan. Hindi na natapos ni Yan ang sasabihin nang bigla niya itong niyakap. Bumuhos ang luha sa mga mata niya habang yakap-yakap ang lalaki. Hindi niya napigilan ang mapahagulhol. Tumangu-tangu siya. Ako nga ang Auntie Dolora mo. Hindi mo na yun kailangang patunayan, iho. Anak ka ng kapatid ko. At pasensya ka na kung masyado ako naging mahina para magpadala sa emosyon ko. Patawarin mo ako kung ilang beses kitang nasaktan. Panay paghihirap na lang ang naibigay ko sa'yo. Yumugyug ang balikat ni Yan at umiiyak din ito. Huwag niyo na po akong ito, boy. Hindi ko na po kaya. Nangingindig pa nitong sambit. Hindi na. Pasensya na. Humigpit ang yakap niya sa pamangkin. Nakuha ni Yan ang mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa isipan niya. Ang totoong kwento sa buhay ng kanyang totoong ina at ang mga karanasan ng kanyang Auntie Dolora. Nalungkot ito nang ikwento niya ang tungkol sa kanyang naging buhay noon at kung papaano siyang pinalaki ng kanyang kinikilalang ina na si Mercedes. Tila ayaw niyang ipagpatuloy pa niya ng pag-uusapan tungkol sa mahirap niyang buhay noon. Ayaw niya nakikita ang pagsisisi sa mukha ng kanyang tiyahin. Gusto ko lang malaman ang buhay mo. Magpatuloy ka lang. Nito parate sa tuwing sasabihin niyang ayaw niya nang magkwento tungkol sa buhay niya. Dinala niya rin ang auntie niya sa isla kung saan sila parehong naninirahan noon. Nagulat ito nang malaman na wala siyang ginalaw sa mga muebles at disenyo ng bahay. Hindi ko akalain hindi mo pinag-iba ito katulad ng naunang plano ninyo, iho. Masayang bulalas ang kanyang Auntie Dolora. Napangiti naman siya. Kinansel ko po iyon. Naramdaman ko kung gaano kahalaga ito sa inyo. At hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay ang mga alaala, Auntie. Niya at inakbayan ng tiyahin. Napangiti naman si Dolora. Nakita niyang naglakad ang babae at nagtungo sa Teresa ng resort. Tahimik nitong pinagmasa ng mga alon sa unahan. Ang payapang karagatan at walang nagbabandyang ulan. Naramdaman niyang namimiss nito ang lugar na iyon. Auntie, pwede mo nang buksan ulit ito sa susunod na buwan. Niya na makalapit siya rito. Namilog ang mga matang bumaling sa kanya ng tiyahin. Iho, natulala ito. Ngumiti siya. Sa inyo pa rin nakapangalan ang resort na to. May mga inayos na ako sa banyo at CR dito sa resort mo. Bayaran mo ko roon. Imbes na mainis sa pagbibiro niya ay natuwa na lamang ang kanyang tiyahin. Natunto na rin nilang libingan ng kanyang ina. Maayos itong nailibing ng mga nakakita sa bangkay ng kanyang ina matapos itong mag-suicide. Napagtanto ni Dolora na tuluyan na pala talagang naglaho ang kanyang kapatid. Ngunit sinunod nito ang sinabi niyang buhayin nito ang bata. Kaya nito iniwan si Yan kay Mercedes bago nito winakasan ang sarili. Hindi niya pwedeng sabihin kung ano ang dapat na desisyon ng kanyang ate Helena. Hindi siya ang nasa sitwasyon nito at hindi niya alam kung ano ang hirap na dinanas nito. Wala siya roon, kahit sa huling oras ng buhay nito. Hindi naman pala lahat ng naging kaibigan ng ate Helena niya ay masama. Nandyan si Mercedes at ang iba pa na siyang nagbigay ng daan upang makilala niya ang pamangkin niya. Nagpapasalamat siya sa mga mabubuting taong nakapaligid kay Yan na naging instrumento upang lumaki ng ganitong kabuti ang pamangkin niya.
Inilapag niya ang bukos ng puting rosa sa ibabaw ng lapida ng kanyang kapatid. Ate Helena, eto na po ang anak ninyo. Kasama ko po siya. Patawarin mo ako kung ako pa mismo ang nagpahirap sa kanya noon. Naiyak na siya habang sinasabi iyon. Inakbayan niya si Yan. Mama, huwag po kayo mag-alala. Maayos na po ang sitwasyon namin. Huwag na din po kayo mag-alala kay tita. Kapag may nandigaw rito, ako mismo ang haharap at kikilates. Nahampas patuloy siya ni Dolora. Maging ang puntod ni Mercedes ay dinaanan nila. Malaking pasasalamat niya sa babae sa pagpapalaki sa pamangkin niya. Tumingala si Dolora sa langit nang makakita ng dalawang puting paru-paro na palipad-lipad. Ate Helena, Mercedes, banggit pa ni Dolora at napangiti. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Magandang umaga. Bati ni Dolora sa